Napakalaki na ng lolo at lola ng lalaking ito nang magpakasal sila. Dala-dala ng lalaki ang kanyang baboy upang magmungkahi sa kanyang kasintahan. Sa kritikal na sandaling iyon, nawala ang baboy at tumakbo palayo. Hinabol nila itong dalawa sa isang mahabang kalsada. Sa huli, nahuli rin nila ito. Pagkatapos ay inilabas niya ang singsing ng engagement at agad na tumango ang kanyang kasintahan bilang pagsang-ayon. Mula noon, naging mag-asawa sila sa kanilang pagtanda. Sa ilalim ng isang bubong, mayroon silang masayang mga araw na magkasama. Nagbubuntis na rin si Jinson ngayon. Lubos na sabik ang asawa, binibilang ang bawat araw upang makita ang pagsilang ng sanggol. Dahil hindi pa nila alam kung lalaki o babae ang sanggol, naghanda siya ng 2 regalo para sa kanyang anak. Isang araw, bumisita ang mga tao mula sa isang kumpanya ng konstruksyon sa mag-asawa. Pirmas ang laging pipiliin. Gusto nilang pirmahan niya ang demolisyon ng sakahan ng pamilya ng baboy. Dadaan dito ang Olympic Torch Relay. Ayaw nilang lumabas ito sa live na broadcast habang nanonood ang buong mundo. Ang mga bulok na imaheng iyon ay makakaapekto sa bansa. Hindi pumayag si Hisik dahil 3 henerasyon na nilang sakahan iyon. Pagkatapos ay nagkaroon ng gulo sa pagitan ng 2 panig. Bumaba ang direktor mula sa kotse. Inutusan niya ang lahat na huminto at sinimulan niyang suntukin ang kanyang sariling mga tauhan. Ito ay isang pagpapakita ng lakas kina Hisik at kanyang asawa. Lumapit siya upang alukin si Hisik ng imported na sigarilyo mula sa Amerika na mataas ang kalidad. Sa isang mahinang boses, ipinaliwanag niya ang lahat sa kanya. Ngunit matatag na tumanggi si Hisik na pumirma sa demolition record. Pagkatapos ay inalalayan niya ang kanyang asawa papasok ng bahay sa harap ng galit na mukha ni Envy Song. Nang gabing iyon, pinasunog ni Envy Song ang pig farm ni Hisik. Nagising ang mag-asawa sa ingay ng mga tao sa nayon na sumisigaw, at paglabas nila ay nakita nilang halos nasunog na ang sakahan. Labis na nalungkot si Hisik nang makita ang eksena. Sinabi ng isang taga-nayon na nakita niya ang mga tao sa konstruksyon na naglalakad-lakad doon. Sa kabilang banda, natuklasan ni Jinson ang imported na upos ng sigarilyo na ginamit ni Envy Song. Makalipas ang ilang araw, humarap siya sa korte dahil sa reklamo ng mag-asawa. Iniharap ng taga-usig ang sample ng sigarilyo bilang ebidensya. Hindi itinanggi ni Envy Song na ito ay katulad ng uri ng gamot na ginagamit niya. Ngunit hindi iyon nangangahulugang siya ang nagsunog. Dahil marami na siyang inalok ng gamot sa nayon, kasama na si Hisik. Ang saksing nakakita sa mga tao ni Envy Song ng gabing iyon ay nagsimula ring magsinungaling. Hindi siya sigurado kung anino ng tao o baboy ang nakita niya. Maraming saksi pagkatapos ay tumalikod din kina Hisik at sa kanyang asawa. Binayaran sila ni Envy Song para magsinungaling sa korte. Dahil sa kakulangan ng ebidensya, hindi mapipilit ng korte si Envy Song. Masaya siya, habang ang mag-asawa sa kabilang panig ay nadidismaya. Muling lumapit si Hisik sa taga-usig na si Teso. Mayroon siyang ebidensya ng recording ng pagbabanta ni Envy Song sa mga pamilya ng mga saksi. Pinilit niya silang magsinungaling sa korte. Pagkatapos marinig ang recording, sinabi ng taga-usig kay Hisik na huwag mag-alala. Sapat na ito para mag-apela. Ngunit hindi alam ni Hisik na sinuhulan na ni Envy Song ang taga-usig na ito. Sa daan pa uwi, hinarang si Hisik ng mga tauhan ni Envy Song sa magkabilang dulo ng tulay. Pagkatapos ay pinatay siya ni Envy Song at ginawang suicide ang pinangyarihan. Labis na nabigla si Jinson nang matanggap ang balita. Hindi siya makapaniwala na ganoon ang pagkamatay ng kanyang asawa. Naniniwala siyang may nag-traitor kay Hisik. Nagpunta si Jinson kay Teso, ang taga-usig. Sinabi niya na ang pagkamatay ng kanyang asawa ay hindi pangkaraniwan. Mayroon siyang ebidensya ng sunog at hindi niya kailanman gagawin ang ganoong kabaliwan. Kung gayon, dapat may marka ng pakikibaka sa kanyang lib. Iginigiit ni Teso na ito ay isang pagpapakamatay. Kung may ebidensya si Hisik, bakit hindi niya ito dinala sa akin, sa halip ay lasing siya? Lumapit siya sa akin at sinabing gusto niyang mamatay. Sinubukan ng taga-usig na magpakita ng kalungkutan sa harap ni Jinson pagkatapos ng mga salitang iyon. Umunawa si Jinson sa bahay, sinisisi ang sarili na wala siyang magawa para sa kanyang asawa. Sa sanggol sa kanyang sinapupunan, determinado siyang mabuhay, upang bigyan ang sanggol ng mas mahusay, mas maliwanag na buhay kaysa sa kanyang mga magulang. Pagkatapos ay nagpasya si Jinson na lumipat sa isang bagong sakahan upang manirahan. Nanatili siyang tapat sa 3 henerasyong tradisyon ng pagpapalaki ng baboy ng kanyang asawa. Patuloy na nagtatrabaho ng husto araw-araw habang lumalaki ang kanyang tiyan. Ang mga tao sa nayon ay naiinis sa masamang amoy ng sakahan. Ngayon ay dumating sila upang ireklamo ito. Ngunit nang makita nila si Jinson na buntis, kasama ang kanyang mabait na mukha, lahat sila ay nagbago ng isip. Masaya silang nag-usap, nakalimutan ang dahilan kung bakit sila naroroon. Maya-maya, naalala nila at pinag-usapan ang pig farm, hiniling ng pinuno ng nayon kay Jinson na itigil ang pag-aalaga nito dahil maraming nagreklamo. Tinutulan ito ni Jinson. Binanggit din niya ang mga ginawa ng ibang tao na nakaapekto sa kanya. Nagkaroon ng pagtatalo ang 2 panig. Nagalit ang 2 buntis at naglaban. Sinubukan ng mga tao sa paligid na awatin sila, ngunit hindi nagtagumpay. Biglang sumakit ang tiyan ni Jinson at mukhang manganganak na siya.
Dinala nila si Jinson sa loob ng bahay at tinulungang manganak. Pagkatapos, ipinanganak ang isang matabang batang lalaki. Sa tuwa ng lahat ng naroroon, pinangalanan niya ang kanyang anak na Kang Ho tulad ng dating plano ng kanyang asawa. Agad pagkatapos, nanganganak din ang isa pang buntis. At sa gayon, patuloy na tinulungan ng mga tao ang isa pang panganganak. Sa pagkakataong ito ay isang magandang batang babae. Miju ang pangalan ng batang babae, isang kambal na ipinanganak ng sabay, ang tinatawag na kapalaran para sa magulong buhay ng dalawang taong ito. Dahil kinukutya ng kanyang mga kaklase dahil sa amoy ng dumi ng baboy. Si Miju ay isang malakas na babae, palagi siyang tumutulong sa kanyang kaibigan. Si Kang Ho ay parang isang bookworm, wala siyang alam gawin kundi mag-aral. Ngunit iyon ay pamimilit ng kanyang ina. Gusto ni Jinson na maging mahusay ang kanyang anak sa pag-aaral. Sa hinaharap, dapat siyang maging isang piskal, upang walang sinuman ang makakatingin sa kanya ng mababa, upang protektahan ang kanyang sarili at protektahan ang iba. Iyan ang kanyang pinapangarap bago pa ipanganak si Kang Ho. Sa pagsusulit, 3 lamang sa 100 tanong ang mali ni Kang Ho, ngunit hindi ito ikinatuwa ni Jinson. Kaya't hindi pa siya nakakain ng maayos. Dahil kung busog siya, madali siyang makatulog at hindi makapag-focus, pero mas ang laging pipiliin. Tulad ng laging ipinapayo ni Jinson. Ngunit hindi alam ni Jinson na iyon mismo ang nakasakit sa batang lalaki, ang pinakamalaking pagkakamali ng isang ina sa bandang huli. Sa kabilang banda, nakita ni Miju ang pasa sa mata ng kanyang ina, at naisip niya agad ang kanyang abusadong ama. Siya ay nagsasaya kasama ang mga babae. Lumapit si Miju at bumulong sa kanyang tainga, kung ayaw niyang maging libingan niya ang araw na iyon, umuwi siya agad, at pagkatapos ay lumisan siya ng walang pakiramdam. Mabilis na lumipas ang panahon, parang aso na tumatakbo sa bukid. Sina Kang Ho at Miju ay naging binata at dalaga. Ngayon ang kanilang kaarawan at gumawa si Miju ng kimbap. Para kay Kang Ho, nilock ni San ang pintuan mula sa labas at mukha siyang tuwang-tuwa, ngunit hindi niya alam na, bukod kay Kang Ho ay naroon din ang kanyang crush. Kumain si Kang Ho ng kaunting kimbap at ayaw nang kumain pa. Pinilit ni Miju na kumain pa siya. Ngunit ipinaliwanag niya na ang pagkain ng busog ay magpapadali sa kanya na makatulog at hindi makapag-concentrate sa pag-aaral, kaya hindi siya magiging taga-usig. Sinabi ni Miju na napakawalang saysay ng sinabi niya, kung ayaw niya ay maaari siyang magpalit ng trabaho. Ngunit ngayon, hindi na maiisip ni Kang Ho kung ano ang gusto niyang gawin maliban sa 3 salita na taga-usig, ang bagay na itinakda ng kanyang ina mula pa noong bata pa siya. Nang umalis sila, nalaman nilang may nag-lock ng pinto mula sa labas, habang nag-aalala si Kang Ho, tuwang-tuwa naman si Miju tungkol dito. Sa kabilang banda, naghanda si Jinson ng maraming pagkaing pampatalino para sa kanyang anak. Dahil kaarawan niya ngayon, mag-isa siyang naghintay, ngunit hindi pa rin umuwi si Kang Ho. Pagkatapos ay sinamahan niya ang ina ni Miju at ang lahat sa nayon upang hanapin sila. Nang tanungin niya si Sansit, nagulat siya nang malaman na nawawala din si Miju. Dali-dali siyang tumakbo sa paaralan kung saan niya sinara si Kang Ho. Sa loob ng silid na iyon, nasamid si Miju sa candy at tinulungan siya ni Kang Ho na alisin ito. Tamang-tama ang pagdating ni Sansit at ng lahat sa nayon upang buksan ang pintong ito. Sa kanilang harapan ang kakaibang eksenang ito, hindi nila alam kung ano ang ginagawa ng dalawa sa isa't isa. Pagkatapos ay hinila sila ng kanilang mga ina pauwi. Pagkaraan ng ilang panahon, sumailalim si Kang Ho sa pagsusulit sa universidad, at ngayon ay dumating din si Miju upang palakasin ang kanyang loob. Pagkatapos lumakad ni Kang Ho ng kaunting distansya, nabangga ang kanyang kasintahan ng motorsiklo, at bumagsak si Miju sa kalsada. Sa puntong ito, hindi na mahalaga ang pagsusulit ni Kang Ho. Dinala niya siya sa ospital, at sa kabutihang palad ay maayos siya. Nagulat din si Miju nang malaman na dahil sa kanya ay napalampas ni Kang Ho ang isang mahalagang pagsusulit. Pagka-uwi, labis na pinagalitan si Kang Ho ng kanyang ina. Para lamang sa isang babae, tatalikuran mo ang pagsusulit na ito. Nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa. Ito rin ang unang pagkakataon na sinuway ni Kang Ho ang kanyang ina. Mula noon ay ipinagbawal din ng kanyang ina na magkita silang dalawa. Isang araw, nakita ni Miju si Kang Ho na nagtatrabaho bilang waiter sa isang restaurant sa lungsod. Natuwa siya nang makita siyang muli. Sa kabila ng kanyang kagalakan sa muling pagkikita, sinumbatan din niya si Kang Ho sa pagputol ng komunikasyon sa kanya sa panahong iyon. Doon, nangako siyang aalagaan siya, na magiging matatag na suporta para kay Kang Ho upang maging isang taga-usig. Kaya, lumipat silang dalawa at nagsama. Araw-araw, masigasig pa ring nag-aaral si Kang Ho para sa pagsusulit, habang ginagawa ni Miju ang lahat na parang isang ina. Nagluluto siya, naglalaba, at kumikita rin ng pera para suportahan si Kang Ho. Ngayon, dumating si Kang Ho sa nail salon kung saan nagtatrabaho si Miju, at inihayag niyang pumasa siya bilang valedictorian sa law school. Hindi maiwasan ng dalawa na maging masaya tungkol dito. Lumipas ang mga araw, masaya pa rin silang namumuhay ng magkasama, raranasan ang pinakamagandang panahon ng kanilang buhay. Inakala na ang magandang mag-asawa ay magsasama habang buhay. Ngunit hindi, ang buhay ay hindi tulad ng iniisip natin. Sa ilang kadahilanan, nagpaalam si Kang Ho sa kanya, at ang damdamin ni Miju noon ay hindi mailarawan ng mga salita.
Pagkaraan ng maraming taon, si Kang Ho ngayon ay isang mahusay na taga-usig, natupad niya ang kagustuhan ng kanyang ina. Ngayon, nagpunta siya kay Chairman Song, ang taong pumatay sa kanyang ama noon. Mukhang sinadya niyang lapitan siya. Tinulungan ni Kang Ho si Chairman Song na hawakan ang lahat ng mga artikulo ng pahayagan na naglalabas ng negatibong balita tungkol sa kanya at sa mga nakaraang aksyon ni Kang Ho, labis na nalugod si Chairman Song. Idagdag pa ang dahilan na nawalan siya ng ama sa murang edad at gusto niyang ampunin siya, at labis na ikinatuwa iyon ni Kang Ho. Sa kabilang banda, patuloy na hinahabol ni Miju ang kanyang karera sa paggawa ng kuko. Mayroon na siyang 2 kambal na anak at hindi pa rin malinaw kung sino ang ama ng mga bata. Bagamat nagtatrabaho siya sa bansa, nagsinungaling siya sa kanyang ina na nakatira siya sa Amerika at nagpapadala pa rin ng buwan ng pera sa kanyang ina upang itaguyod ang 2 bata. Ngayon ang kaarawan ni Kang Ho at nagdala si Jinson ng maraming masasarap na pagkain para sa kanya. Bagamat nasa kanyang silid siya, sadyang iniiwasan niya ang kanyang ina. Sa loob ng maraming taon, parang pinutol na ni Kang Ho ang komunikasyon sa kanyang ina. Ilang beses na siyang tinawagan ng kanyang ina, ngunit hindi niya sinasagot ang telepono. Sa pamamagitan ng security guard, tinanong niya ang lahat tungkol kay Kang Ho. Maayos ba ang kanyang kalusugan, madalas ba siyang lasing o pagod? Sinabi niya na maayos ang lahat, wala siyang problema. Pagkaalis niya, hindi nakalimutang iwan ni Ginang Jinson ang kanyang numero ng telepono sa security guard. Kung may kakaiba kay Kang Ho, pakisabi sa akin. Dali-dali niyang kinain ang kanyang merienda at sinabi sa sarili na siguro masyado lang siyang abala. Sa loob, nalaman ni Kang Ho na nangunguna si Konsehal Taiso sa halalan ng pagkapangulo. Binalak niyang lapitan ito. Kinabukasan, hinanap niya si Taiso, ang piskal na sumira sa kanyang pamilya noon, alam niyang may anak itong babae. Sinimulan ni Kang Ho na lapitan ito at pagkaraan ng ilang panahon ay naging magkasintahan sila. Kinagabihan, dinala ni Hajong si Kang Ho para ipakilala sa pamilya. Pagkatapos ay umalis ang mag-ina para makapag-usap sina Kang Ho at ang magiging biyenan niya. Dito, binalaan ni Taiso si Kang Ho na dapat maghiwalay silang dalawa sa susunod na linggo. Gusto niyang ipakasal ang kanyang anak sa ibang pamilya. Tila alam din niya ang tunay na pagkatao ni Kang Ho. Ngunit hawak ni Kang Ho ang ebidensya na may anak sa labas si Taiso sa kanyang sekretarya. Ibinigay niya ito kay Chairman Song. Ngunit kopya lamang ang ibinigay niya, gusto niyang opisyal na ampunin siya ni Chairman Song. Mula roon lamang magiging karapat-dapat si Kang Ho na pakasalan ang anak ni Taiso. Sa ebidensyang iyon, nakipagkita si Chairman Song kay Taiso. Hiniling niya na payagan silang dalawa na magkasama. Inihayag din ni Yi Song na si Kang Ho na ngayon ang kanyang opisyal na anak. Pagkatapos ay nagkita ang 3 lalaki. Papayag si Yi Taiso na magpakasal ang dalawa kung tutulungan siya ni Kang Ho sa isang bagay. Ito ay ang pagpatay sa kanyang mistress at sa kanyang anak sa labas. Mula noon ay sinunod ni Kang Ho ang lahat ng ipinag-uutos ni Yi Taiso. Kanyang pinasipsip ang sekretarya. Pagkatapos ay walang awang itinulak ang mag-ina sa ilog. Kinunan pa niya ng video upang ipadala kay Yi Taiso kapag natapos na ang misyon. Upang maging anak ni Chairman Song, kailangan ni Kang Ho ng kumpirmasyon mula sa kanyang ina. Ngayon ay bumalik siya sa kanyang bayan kasama si Hajeon upang gawin iyon. Tuwang-tuwa si Jinson nang malaman na uwi na ang kanyang anak kasama ang kanyang magiging manugang. Inihanda niya ang lahat, mula sa kanyang buhok hanggang sa kanyang mga damit, upang hindi mapahiya sa harap ng minamahal na anak na babae ng kongresista. Naroon din ang lahat ng tao sa nayon upang salubungin si Kang Ho sa kanyang pagbabalik. Lumabas ang pinuno ng nayon upang batiin at makipagkamay, ngunit hindi siya pinansin ni Hajeon. Pagkatapos ay inakay ni Jinson ang dalawa sa loob ng bahay. Tuwang-tuwa siya na hindi pa niya napupunit ang mga tag sa kanyang pantalon. Ngunit ang pangunahing dahilan ng pag-uwi ni Kang Ho ay hindi para bisitahin ang kanyang ina. Sinabi niya ang tungkol sa pag-aampon ni Chairman Song sa kanya, na labis na ikinagulat niya. Totoo siya rito, ang pagkakaroon ng pera at kapangyarihan ay mabuti, ngunit hindi mo maaaring putulin ang ugnayan sa iyong ina. Sumagot si Kang Ho na hindi ba iyon ang gusto niya? Nasaktan siya sa sinabing iyon, ngunit nilagyan pa rin niya ng selyo upang masunod ang kagustuhan ng kanyang anak. Nang matapos ang lahat, umalis agad si Kang Ho sa harap ng kawalan ng magawa ni Jinson. Sinubukan pa rin niyang habulin si Kang Ho upang bigyan siya ng isang supot ng munggo pancake na paborito ng kanyang anak. Malamig siyang umalis nang hindi man lang nagpaalam. Tumakbo ang mga tao sa nayon at minumura ang walang utang na loob na anak. Nagpakita pa rin si Jinson ng kalmado sa harap ng lahat, ngunit sa loob ay nasasaktan siya. Pagkaalis niya ng kaunting distansya, itinigil ni Kang Ho ang kotse at inihagis niya ang regalo na ibinigay ng kanyang ina. Dahil sa galit, uminom siya ng isang bote ng mineral water para kumalma at pagkatapos ay ipinasa ang manibela kay Hajeon. Dito nagsimula ang bangungot ng kanyang buhay. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatulog din si Kang Ho at nahulog ang scarf sa leg ni Hajeon. Itinigil niya ang sasakyan para pulutin ito. Biglang sumalpok ang isang truck diretso kay Kang Ho at bumaliktad ang sasakyan pababa sa ilog sa pagkabigla ni Hajeon. Dinala si Kang Ho sa ospital sa kritikal na kondisyon. Hindi na natiling kalmado si Jinson sa sandaling ito.
Sumisigaw siya ng paulit-ulit nang makita niya ang eksenang ito ng kanyang anak. Pagkatapos ng operasyon, nanatiling buhay si Kang Ho, ngunit dahil sa pinsala sa utak at kanyang kondisyon, nabuhay na siya ngayon bilang isang gulay. Nang matanggap ni Chairman Song ang balita, tumakbo siya agad sa ospital at tila naintindihan niya ang problema. Ipinag-utos niyang imbestigahan ang driver ng truck, ngunit nasunog na ang sasakyan, hindi kilala ang pinagmulan nito at walang natagpo ang fingerprints o anumang bakas. Lumabas na ang aksidente ay isang setup ng mag-ama ni Congressman Teso. Nilagyan ni Hajon ng pampatulog ang bote ng tubig para inumin ni Kang Ho. Sinadya niyang ihulog ang scarf at sumalpok ang truck, tulad ng naplano. Tinawagan ni Chairman Song si Teso. Sinabi ni Chairman Song sa mapanuksong tono, bakit napakaswerte ng anak na babae ng kongresista at wala siya sa sasakyan. Sa kabilang banda, nagkunwari si Teso na labis siyang nalulungkot sa balitang ito tungkol kay Kang Ho. Tila nagsisimula ng maghinala si Lee Song na si Teso ang nasa likod nito. Patuloy na tinawagan ni Ginang Jinson ang kanyang magiging manugang na si Hajon, ngunit hindi niya ito makontak, sa kabila ng paulit-ulit na pagsubok. Sa eksena namang ito, sinagot ni Miju ang tawag ng kanyang dalawang anak. Tumakbo siya sa isang convenience store sa gilid ng kalsada para maniwala ang kanyang mga anak na nasa Amerika siya. Tinanong ng dalawa kung sino ang nasa likod ng kanilang ina, ngunit nang lumingon siya ay wala siyang nakita. Tumakbo si Miju ngunit patuloy siyang hinabol ng taong iyon. Paulit-ulit niya itong sinuntok ngunit lumabas na si San. Kagagaling lang niya sa bilangguan dahil sa pagnanakaw. Bago umalis, pinayuhan ni Miju si San na huwag nang makisali sa pagnanakaw. Humanap siya ng marangal na trabaho. Pagbalik kay Kang Ho, nagsimula siyang bumalik sa dati, ikinatuwa ng kanyang ina. Ngunit siya ngayon ay parang isang 7 taong gulang na bata, na wala ang lahat ng kanyang alaala. Gayunpaman, masaya pa rin ang kanyang ina. Nagpasya si Jinson na iuwi si Kang Ho para madali siyang maalagaan. Sinubukan niyang tulungan siyang makaalala ng kahit kaunti, ngunit hindi niya kaya. Si Kang Ho ay parang isang pasaway na bata, araw-araw ay ayaw pa rin niyang kumain. Nakatayo si Jinson sa harap ng larawan ng kanyang asawa, sinasabi sa sarili na magiging maayos ang lahat. Kaya niyang palakihin muli ang kanyang anak, turuan siyang kumain, umupo, tumayo at lumakad, tulad noong bata pa siya. Kaya naman, sabay niyang inaalagaan ang mga baboy at ang kanyang anak, at nagdarasal din sa simbahan. Nang malaman ng mga tao sa nayon ang nangyari, nagdala sila ng maraming masustansyang pagkain para kay Kang Ho, kasama na ang gamot at mga gabay sa pagpapagaling para sa mga paralisado. Lubos na nagpapasalamat si Jinson sa kanilang mga ginawa. Lumipas ang maraming araw ngunit hindi pa rin kumakain si Kang Ho. Ayaw niyang mamatay ang kanyang anak ng unti-unti. Biglang sinabi ni Kang Ho na ang pagkain ng busog ay madaling magpatahimik sa kanya at hindi siya makapag-aral, mga salitang palaging sinasabi ng kanyang ina sa kanya noong bata pa siya. Labis na pinagsisihan ni Jinson ang maling paraan ng pagtuturo sa kanyang anak. Sinabi niya na okay lang, kainin mo lang, ginawa ko iyon dahil mahal na mahal kita. Nais ng ina na mamuhay ka ng maligaya, hindi tulad ng buhay ng iyong mga magulang. Nagmakaawa siya kay Kang Ho na patawarin siya. Pagkatapos ay kinain din niya ang unang kutsara ng kanin sa labis na kaligayahan ng kanyang ina. Sa kabilang banda, natuklasan ni Chairman Song ang kinaroroonan ng driver ng truck na nakabangga kay Kang Ho, ngunit kaduda-dudang nagpakamatay na siya. Lalo nitong pinagtibay ang hinala ni Chairman Song na si Congressman Teso ang nasa likod ng lahat. Nang gabing iyon, inilagay ni Jinson ang paboritong robot ni Kang Ho sa harap niya, at pagkatapos ay lumabas siya upang sagutin ang tawag sa telepono. Sa loob, sinisikap niyang abutin ito. Nang bumalik siya, nagulat siya nang makita ang robot na nakakalat sa gitna ng silid. Napagtanto rin niyang nakakagalaw na ang kanyang anak. Tinulungan niya si Kang Ho na subukang muli, ngunit hindi niya magawa. Pagkalipas ng mga araw, hindi na niya pinapakain si Kang Ho. Sinadya niyang ilagay ang pagkain sa harap niya para kumain siya ng mag-isa. Bukod pa rito, marami siyang sinaliksik na paraan online upang matulungan si Kang Ho na mabawi ang pakiramdam sa kanyang mga kamay. At nangyari nga ang dapat mangyari, kinain ni Kang Ho ang mga unang kutsara ng kanin gamit ang kanyang sariling mga kamay. Laking tuwa niya sa eksenang iyon ng kanyang anak. Pagkaraan ng ilang panahon, lalong gumaling si Kang Ho, nakaupo na siya sa wheelchair. Ngunit sa isip ng isang 7 taong gulang, ang kanyang matalik na kaibigan ay ang kambal na anak ni Miju. Sinadyang itinulak siya ng 2 malikot na bata pababa sa burol. Pag-uwi niya, tinanggap niya ang parusa ng kanyang ina tulad ng ibang mga bata. Pagkatapos, dumating ang lola ng 2 at pinagalitan sila. Bakit ninyo ginawa iyon kay Tio Kang Ho? Bakit ninyo tinawag ang pangalan ni Kang Ho ng ganoon? Sabay na sinabi ng 2 bata, 7 taong gulang pa lang siya, at ganoon din si Kang Ho, palagi niyang iniisip ang kanyang sarili bilang isang bata sa harap ng kawalan ng pag-asa ng lahat. Matapos ang insidenteng iyon, ipinaliwanag ni Jinson kay Kang Ho na siya ay 35 taong gulang, ngunit 7 taong gulang. Lahat ay gustong bumalik sa pagkabata, gusto rin ng nanay, ngunit ang Kang Ho niya ay ang pinakamaswerte na napili. Ito ay isang pagkakataong kaloob ng langit, isang pagkakataong mabuhay muli mula sa simula. Hinikayat siya ng kanyang ina na mamuhay ng masaya at huwag sumuko, iyon ang magpapasaya sa kanya.
Nahanap ni Chairman Song si Lee Tae-soo. Nagbigay siya ng ebidensya na nag-akusa kay Lee Tae-soo na inutusan ang driver na magdulot ng aksidente, pagkatapos ay pinatay siya upang manahimik. Bukod pa rito, mayroon ding ebidensya si Gi Song na ang kanyang anak na babae ay bumili ng maraming pampatulog bago ang aksidente. Dito, ipinagtapat din ni Lee Tae-soo ang dahilan kung bakit niya sinubukang patayin si Kang Ho. Alam niya ang pagkakakilanlan ni Kang Ho, ang anak ni Hesik sa sunog noon. Binalaan din ni Lee Tae-soo si Gi Song na posibleng alam na ni Kang Ho kung sino ang pumatay sa kanyang ama, kaya nilapitan niya si Chairman Song. Ngunit hawak na ni Lee Song ang background ni Kang Ho sa kanyang palad. Sinabi niya na wala siyang pakialam kung anuman ang layunin ni Kang Ho sa paglapit sa kanya. Dahil hawak niya ang ebidensya ng pagkakasangkot ni Kang Ho sa katiwalian, gusto lang niya itong gamitin habang may halaga pa siya. Pumunta si Jin Son sa dating apartment ni Kang Ho upang ilipat ang lahat ng gamit pauwi. Ito ang lugar na lagi niyang gustong puntahan kahit isang beses lang. Dahil palagi siyang iniiwasan ni Kang Ho tuwing bumibisita siya. Sa likod ng malaking larawan na ito ay kung saan itinago ni Kang Ho ang maraming lihim na dokumento at hindi niya alam kung ano ang mga iyon. Nang makarating si Jin Son sa tanggapan ni Kang Ho, doon lang niya nalaman na ang kanyang anak ay hindi isang matuwid na taga-usig. Maraming tao ang humihingi ng katarungan at minura si Kang Ho dahil sa mga kasong kanyang hinawakan. Sa daan pa uwi na may mga iniisip sa kanyang ulo, isang aso ang tumawid sa kalsada na dahilan upang bigla siyang huminto. Sa likuran, binangga ng isa pang sasakyan ang kanyang sasakyan. Gusto ng lalaking ito na bayaran niya ang kanyang bagong biling kotse. Hindi pumayag si Jin Son at nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa. Sa sandaling iyon, nakita niya ang maraming gintong bar sa kahon ni Kang Ho at nagsimula siyang maniwala sa sinasabi ng lahat tungkol sa kanya noon. Bagamat nawalan na ng alaala si Kang Ho, pinagalitan pa rin ni Jin Son ang kanyang anak. Gusto niya na maging taga-usig ito upang tulungan ang mga kapuspalad at hindi maging masamang tao na puro suhol lang ang alam. Bakit hindi mo iligtas ang mga taong biktima ng inhustisya? Sinisi niya ang sarili sa pagpapalaki sa kanyang anak na maging masamang tao. Bagamat hindi naintindihan ni Kang Ho ang nangyayari, nakaramdam siya ng pagkakasala dahil sa pagpapaiyak sa kanyang ina at pagkatapos ay magkayakap ang mag-ina habang umiiyak. Sa panig ni Miju, kinakabahan siya sa mga araw na ito dahil patuloy na dumarating ang mga nagpapautang. Bago nito, ang kanyang hiwalay na kapatid na babae ay kumuha ng malaking halaga ng pera na nag-iwan sa kanya ng malaking utang. Balak din niyang ibenta ang nail salon na ito upang bayaran ang kanyang mga utang at bumalik sa kanyang bayan. Nang gabing iyon, dinala ni Kang Ho ang bola upang ibalik sa kanyang matalik na kaibigan. Nakatayo sa gate, tinawag ni Kang Ho ang pangalan ng dalawa niyang maliliit na kaibigan. Ilang sandali, may nagbukas ng pinto at si Miju iyon. Napatigil siya sandali nang makita si Kang Ho sa ganoong sitwasyon, ngunit pagkatapos ay isinara ni Miju nang mahigpit ang pinto. Hindi pa rin niya malimutan ang araw na malamig siyang iniwan ni Kang Ho. Nang buksan ng dalawang bata ang pinto, wala na siya doon. Pumasok si Miju sa bahay at ikinuwento ng kanyang ina ang lahat tungkol kay Kang Ho. Pagkatapos ay hiniling niya sa dalawa na huwag nang makipagkita sa kanya mula ngayon. Ibinunyag din niya sa kanyang ina na mula ngayon, titira na siya dito at hindi na siya aalis pa. Sa kabilang banda, pagkatapos bumalik, sinabi ni Kang Ho sa kanyang ina na nakakita siya ng isang magandang babae, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit sumakit ang kanyang puso, na nagpataka sa kanyang ina. Kinabukasan, pinuntahan ni Kang Ho ang bahay ng dalawang magkaibigan. Akmang kakatok na siya nang tawagin siya ng kanyang ina pauwi dahil mayroon silang check-up ngayon. Ibinato niya ang bola sa gate at bumalik sa bahay. Sa sandaling iyon, nakita niya ang pamilya ni Miju. Tumayo si Kang Ho sa malayo at tiningnan siya, at napansin din niya iyon. Doon, nalaman din niya na ang pangalan niya ay Miju. Sa kabilang banda, upang maibsan ang sakit ng puso ng kanyang anak na babae tungkol sa insidente ni Kang Ho, sinabi ni Tae-soo na nilapitan siya ni Kang Ho ng mailayunin. Pinatay pangaraw ni Kang Ho ang sarili niyang asawa at anak para lang makasama siya. Nagulat si Ha-jong sa mga larawang iyon, ngunit hindi pa rin siya naniwala sa sinabi ng kanyang ama. Napakawalang katuturan nito. Dahil noong nakaraang araw, nakita niyang gustong-gusto ni Miju ang aso ng asawa ng pinuno ng nayon. Kaya naman naghanda si Kang Ho ng bagong alagang hayop ngayon, isang kaibig-ibig na biik. Sinadya ni Kang Ho na dumaan sa bahay ni Miju, kung saan nakita niya ang kanyang dalawang maliliit na kaibigan. Tinanong niya kung sino ang babae sa bahay ng dalawang lalaki. Sa kasamaang palad, tumakas ang biik at hinabol ito ng tatlong magkakaibigan. Sa sandaling iyon, tumakbo ito patungo kay Miju. Nang makita niya ang tatlong tao sa wheelchair, may naiisip siya. Pagkatapos ay nahuli rin ni Miju ang biik para kay Kang Ho. Nang makita siya, nahihiya pa rin siya. Mula sa malayo, nakita niyang papalapit ang kanyang ina. Natakot si Kang Ho na mapalo kaya tumakbo siya kasama ang dalawang maliliit na kaibigan at doon, nakilala rin niya si Miju. Pagpasok sa bahay upang mag-usap, sinabi ni Jin Son, palagi ka raw palang binabanggit ni Kang Ho. Ang bata ay patuloy na nagpupumilit na ipakita ang aso kay Miju at pinilit din ako na bumili pa ng isa pang aso.
Nang gabing iyon, dumating ang mga tauhan ng chairman sa bahay ni Kang Ho upang hanapin ang orihinal na dokumento tungkol sa pagkakaroon ng anak ni A. Teso sa labas, ngunit nang makita nila si Kang Ho, napilitan silang magtago sa aparador. Sa labas naman, dumating din ang mga tauhan ni A. Teso upang patayin si Kang Ho. Ngunit nang hilahin nila ang kanilang mga baril upang kumilos, pinarang sila ng dalawang lalaki at nagsimula silang maglaban. Ngunit paano lalabanan ng isa ang dalawa? Agad na tumakas ang lalaki. Pagbalik ni Jinson sa bahay, isinalaysay ng kanyang anak ang mga nangyari, ngunit hindi siya naniwala sa mga walang katuturang sinasabi ni Kang Ho. Pagkatapos, pinakuha niya sa kanya ang lahat ng dumi ng baboy na nagkalat sa buong bahay. Kinaumagahan, pagbalik na walang nakuha, ibinuhos ni Isong ang galit niya sa dalawang lalaki. Alam niyang sinusubukan ni Lee Teso na patayin si Kang Ho, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na protektahan siya bago makuha ang orihinal na dokumento. Sa kabilang banda, nakita ni Kang Ho na nahulog ni Miju ang kanyang pitaka habang sumasakay ng bus, tumakbo siya upang kunin ito at sinubukang habulin si Miju, ngunit paano niya siya maabutan. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa buong kalye upang hanapin siya at ibalik ang pitaka. Ngayon, naghahanap si Miju ng lugar upang magbukas ng nail salon, ngunit napakataas ng upa dito kaya hindi siya makahanap ng angkop na lugar. Habang bumibili ng pamatay peste para sa kanyang ina, tinulungan niya ang babae na gamutin ang kanyang nasugatang kuko at hindi niya sinasadyang marinig na wala raw nail salon sa lugar na iyon. Sinabi ni Miju na naghahanap din siya ng angkop na lugar para magbukas. Sinabi ng may-ari ng tindahan na mayroon pang bakanting pwesto doon at maaari niya itong ibigay sa kanya kung gusto niya. Lubos na natuwa si Miju dahil hindi niya kailangang gumastos ng kahit isang sentimo para sa upa. Sa kabilang banda, habang tinitingnan ni Kang Ho ang isang bag, kinuha ng magnanakaw ang kanyang pitaka. Dinampot niya ang mansanas at ibinato ito sa ulo ng magnanakaw. Nahulog ang pitaka sa gitna ng kalsada at tumakas ang magnanakaw. Inakala ng lalaking ito na sinisikap ni Kang Ho na kunin ang kanyang bag kahit na patuloy itong tinatanggihan ni Kang Ho. Sa sandaling iyon, nakita ni Miju si Kang Ho kaya tumakbo siya upang tulungan siya. Ibinigay ni Kang Ho ang pitaka kay Miju. Sinabi niya na nahulog niya ito sa bus, kasama ang kanyang ina, pagkatapos ay iniuwi silang dalawa ng kanyang ina. Nang gabing iyon, hindi sinasadyang nakita ni San si Kang Ho na nangingisda sa pampang ng ilog. Hindi pa niya alam na si Kang Ho ay naging isang bata na at nawala ng lahat ng kanyang alaala. Inalala ni San ang taong iyon nang lumapit siya kay Kang Ho para humingi ng tulong pagkatapos ng pagnanakaw. Ngunit hindi pinansin ni Kang Ho ang kanyang mga pakiusap at pagkatapos ay nakulong si San. Sinunggaban ni San ang kwelyo ni Kang Ho at minura siya. Sinabi naman ni Kang Ho na isusumbong niya ito sa kanyang ina na nagpatigil kaisa ng ilang segundo. Pagkatapos ay pinuntahan ni Kang Ho ang bahay ng kanyang dalawang maliliit na kaibigan. Dito, tinanong ni Miju kung bakit hindi pa siya umuuwi sa gabi at nag-aalala ang kanyang ina. Sinabi niya na manganganak na ang baboy nila kaya hindi uwi ang kanyang ina. Alam ng dalawang bata na hindi pa kumakain si Kang Ho kaya pilit siyang hinila papasok sa bahay sa kabila ng pagpigil ng kanyang ina. Sa hapagkainan, sinabi ni Seljin na para silang pamilya, kasama si Inang Miju at tinatawag si Kang Ho na tatay. Tinanong ni Kang Ho si Miju tungkol sa ama ni na Ejin at Seljin. Narinig niya na ang lalaki ay isang malabo ang pangalan kaya napangiti si Miju sa hiya. Dito, hiniling din niya na huwag na siyang pumunta dito at huwag na ring makipagkita kina Seljin at Ejin. Sa madaling salita, huwag na siyang magpakita sa harap niya na nagpataka kay Kang Ho. Tinanong niya si Miju kung dati ba siyang napakasama, kaya hindi makasagot si Miju. Pagkatapos ay nagpaalam siya sa lahat at umalis. Kinabukasan, paggising niya, hinanap ni Kang Ho ang kanyang ina sa buong bahay, ngunit hindi niya ito nakita, kaya nagpasya siyang tawagan ang kanyang ina. Sa kabilang banda, kinailangan ni Jinson na maospital pagkatapos ng patuloy na pananakit ng tiyan. Doon, hindi siya makapaniwala sa katotohanan ng ipaalam ng doktor na mayroon siyang stage end na cancer sa tiyan. Halos gumuho ang kanyang espiritu, hindi siya nag-aalala sa kanyang sariling buhay. Kasabay nito, dumating din si Kang Ho sa ospital. Nagmamadali siyang lumapit sa kanyang ina at nadapa. Sinubukan siyang tulungan ng kanyang ina habang umiiyak, pagkatapos ay binitawan siya. Sinabi niya kay Kang Ho na tumayo siya ng mag-isa at tahimik na lumakad palayo. Gusto niyang matuto ang kanyang anak na alagaan ang sarili, at masanay sa lahat ng bagay kapag wala na ang kanyang ina. Matapos malaman na mayroon siyang stage end na cancer sa tiyan, tila gumuho ang kalooban ni Jinson. Inihanda niya ang lahat para kay Kang Ho kung sakaling wala na ang kanyang ina sa isang araw. Sino ang tatawagan kapag nasira ang kuryente o tubig? Ano ang gagawin kapag nagkasakit? Ngunit kapag nagutom, hindi niya alam kung paano makakaraos si Kang Ho ng mag-isa. Tumingin si Jinson sa larawan ng kanyang asawa. Sinabi niya sa sarili na hindi siya maaaring mamatay. Kinaumagahan, nagkwento si Kang Ho sa kanyang dalawang maliliit na kaibigan na ang kanyang ina ay kakaiba nitong mga araw, mas tahimik at mukhang malungkot at ayaw ngumiti. Kaagad namang dumating si Jinson, ngunit may iba siyang mukha kaysa kahapon, masaya siya gaya ng dati. Nagtaka ang dalawang bata sa sinabi ni Kang Ho. Nang araw na iyon, binuli si Kang Ho ng grupo ng mga estudyante sa daan.
Sa kabutihang palad, dumating ang kanyang ina sa oras upang tulungan siyang harapin ang mga bata. Pag-uwi nila, tinuruan niya siya kung paano lumaban sa mga bumubuli sa kanya. Sabihin mong, ikaw, anak ng aso. Ginaya ni Kang Ho ang kanyang ina kahit ayaw niyang magmura. Ibinigay ni Jinson kay Kang Ho ang mahahalagang bagay, tulad ng mga dokumento ng bahay at passbook ng bangko, at pinayuhan niya ang kanyang anak na huwag itong ibigay sa sinuman. Sa mga sumunod na araw, patuloy niyang tinuruan si Kang Ho ng lahat ng bagay. Mula sa pag-aalaga ng mga baboy para kumita ng pera para pambili ng bigas, hanggang sa mga teknik sa pagtatanim ng patatas. Umaasa pa rin siya na balang araw, kapag wala na siya, ang kanyang anak ay makakapagsarili at makakasuporta sa kanyang sarili. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Miju, nakita niyang umiiyak ang kanyang anak. Nang tanungin niya, nalaman niyang nalulungkot ang bata dahil sa sauna, laging kasama ng kanyang mga kaibigan ang kanilang mga ama. Kaya patuloy na humihingi ng ama ang bata na nagpasama ng loob kay Miju. Isang araw, sumiklab ang isang sakit sa kambingan sa nayon, kaya napilitan ang pamahalaan na patayin ang buong kawan ng kambing. Kaagad pagkatapos, kinailangan ding patayin ang babuya ni Jinson dahil malapit ito sa sentro ng epidemya. Nasaktan siya nang makita niya silang dalhin ang kanyang mga baboy. Ngunit tila ba ang lahat sa mundong ito ay laban sa kanya, patuloy na dumarating ang masasamang bagay. Kinabukasan, sa nail salon ni Miju, nag-uusap ang lahat tungkol sa kahabag-habag na kalagayan ng pamilya ni Jinson. Nagtataka ang may-ari kung bakit ang aga pa ng umaga ay bumili na siya ng pamatay peste. Nagtaka si Miju at nag-alala siyang baka may gawing masama si Jinson, kaya iniwan niya ang kanyang trabaho at tumakbo pa uwi sa pagtataka ng lahat. Sa kabilang banda, dumating ang mag-ina upang bisitahin ang puntod ng ama na may dalang bag ng pamatay peste. Ngunit tila gusto na rin niyang tapusin ang lahat at binuksan ang bote ng gamot, ngunit hindi niya magawa. Tinulungan siya ni Kang Ho kahit hindi niya alam kung ano iyon. Walang muwang na sinabi ni Kang Ho sa kanyang ina, kailangan ko itong inumin kaagad, tapos uwi na tayo para kumain dahil gutom na ako. Kailangan din nating pakainin ang mga baboy sa bahay, manganganak sila, at pagkatapos ay ibabalik natin ang bukid, di ba, ma? Sa mga salitang iyon mula sa kanyang anak, nanatili na lang tahimik si Jinson habang tinitingnan siya. Sa kabilang banda, tumakbo si Miju sa bahay ni Kang Ho. Tinawag niya ito, ngunit walang sumasagot, kaya lalo siyang nag-alala sa masasamang senaryo na nasa isip niya. Bigla, bumalik ang mag-ina mula sa likod. Nakita ni Miju ang bag ng pamatay peste na sinusubukang itago ni Jinson. Inagaw niya ito at sinabing, dapat dalhin ko ito sa bukid ng aking ina, pagkatapos ay umalis kaagad si Miju. Pagkatapos, bumalik siya at sinabi kay Kang Ho na, bukas, maaari ka bang pumunta sa paliguan kasama ang aming Seojin? Labis na ikinatuwa ni Kang Ho iyon at nagkita silang dalawa kinabukasan ng umaga. Kinaumagahan, pumunta si Miju at ang kanyang mga anak sa bahay ni Kang Ho at pagkatapos ay gusto rin ni Sunset na sumama. Sa silid ng sauna, inalagaan ni Kang Ho si Seojin na parang isang tunay na ama, kapalit ni Sunset na nakikipagkumpetensya rin para gawin iyon. Sa pamamagitan ng telebisyon, nakita ni Kang Ho si Ailey Teso na nagsasalita bago ang halalan at nagsimula siyang alalahanin ang isang bagay tungkol sa kanya. Sa labas, naghihintay si Miju at dumating din si Ares Jinson upang sunduin si Kang Ho. Inimbitahan ng batang si Seojin si Kang Ho na pumunta muli sila sa paliguan sa linggong ito. Naman, agad na sumang-ayon si Kang Ho at pagkatapos ay masayang nagpaalam ang lahat. Dinala ni Jinson si Kang Ho sa rehabilitation center. Mula noon, doon na siya mananatili para alagaan ng mga doktor. Tinanong ni Kang Ho kung mananatili ba ang kanyang ina sa kanya, ngunit hindi siya makakapanatili. Hinikayat niya siyang magpakabait doon, at gagaling siya, makakalakad ng normal, at pagkatapos ay susunduin siya ng kanyang ina. Ngunit ayaw ni Kang Ho ng ganoon, gusto lang niyang mabuhay kasama ang kanyang ina. Nagmakaawa siya sa kanyang ina na isama siya, ngunit tumanggi ito. Pilit na pinigilan ni Jinson ang kanyang damdamin at umalis. Pag-uwi niya, balak niyang tapusin ang kanyang buhay. Nag-iwan siya ng sulat para sa kanyang anak at tiningnan ang larawan ng kanyang pamilya sa huling pagkakataon. Sa kabilang banda, tumakas si Kang Ho mula sa rehabilitation center. Nag-iisa siyang nakasakay sa wheelchair, naghahanap ng daan pa uwi. Nakahanda na si Jinson sa lahat, handa nang umalis. Ang sandaling sinipa niya ang silya ay ang sandali ring tinawag ni Kang Ho ang kanyang ina sa labas. Binuksan niya ang pinto at nakita ang kanyang ina na nagpapabalik-balik doon. Lumapit si Kang Ho at niyakap ang kanyang ina. Sa sandaling ito, mas malakas ang kapangyarihan ng pagmamahal ng ina kaysa kailanman. Tumayo siya sa kanyang baldado na mga binti, tinulungan ang kanyang ina na makalabas sa sandali ng kamatayan. Hindi makapaniwala si Jinson sa kanyang mga mata. Umiiyak siyang nagtanong sa kanyang anak, tumayo ka ba? Pagkatapos ay niyakap si Kang Ho. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na subukan itong muli, ngunit wala siyang sinabi. Tumingin si Kang Ho sa tali at tila may naintindihan. Tinalikuran ni Kang Ho ang kanyang ina at lumabas sa ulan, sa kabila ng pagtawag ng kanyang ina sa kanyang pangalan mula sa likuran. Sa labas, nakasalubong niya si Miju at bigla siyang umiyak ng malakas.
Tinulungan ni Miju siyang gamutin ang sugat sa kanyang kamay. Doon, isinalaysay niya ang lahat sa kanya. Dinala ako ni Inang sa isang kakaibang lugar at umalis siyang mag-isa para pumunta sa mas magandang lugar. Hindi naniniwala si Miju na ganoon iyon, hindi ganoon ang iyong ina, ngunit kung totoo iyan, tiyak na mayroon siyang dahilan. Siguro ayaw niyang sabihin ngayon, ngunit balang araw, maunawaan mo ang lahat. Nagtataka si Kang Ho kung bakit alam niya iyon. Sinabi ni Miju na naiwan din siya noon. Hindi niya alam ang dahilan, ngunit gusto niya talagang malaman ang dahilan. At kapag nakita niya si Kang Ho sa ganitong kalagayan, sigurado siyang hindi na niya ito malalaman. Sa labas, narating ni Jinson, tinawag niya si Kang Ho sa gitna ng ulan. Pag-uwi niya, humingi siya ng tawad kay Kang Ho sa ginawa niya. Walang emosyong tinanong ni Kang Ho ang kanyang ina kung ano ang dahilan, ipinaliwanag niya sa kanya na hindi siya maayos, sumasakit ang kanyang tiyan. Kung ganoon, kailangan niyang pumunta sa ospital at kailangan niya ng mag-aalaga sa kanya, ayaw niyang maging pabigat kay Kang Ho. Sumagot siya, kung ganito ako kasakit, pabigat din ba ako sa iyo? Agad itong pinabulaanan ni Jinson. Humingi siya ng tawad dahil sa kanyang maling sinabi, hindi ka na may sakit ngayon, nakatayo ka pa nga kanina. Makakalakad ka, makakatakbo, at pagkatapos ay makakapag-alaga ka sa iyong ina. Pagkatapos ay gusto niyang subukan ni Kang Ho na tumayo para makita niya, ngunit paulit-ulit niyang hindi ito nagawa. Itinulak niya si Kang Ho sa ulan, dinala siya sa ilog, at itinulak siya doon. Sa kabila ng kanyang pagpupumilit na humingi ng tulong, gusto niya na iligtas niya ang kanyang sarili. Walang sinuman ang makakatulong sa iyo magpakailanman, kung gusto mong mabuhay, tumayo ka ng mag-isa tulad kanina. Sinadya niyang itulak siya palayo, ngunit hindi pa rin niya maigalaw ang kanyang mga binti. Pinag-aralan niya ang mga tagubilin sa Zi, at sa mga sumunod na araw ay patuloy niyang itinapon si Kang Ho sa ilog, pagkatapos ay pumunta sa rehabilitation center, at nagpatulong sa pinuno ng nayon. Sa ganitong paraan, lalo pang umunlad si Kang Ho, nagsimula siyang maglakad gamit ang saklay, pagkatapos ay nakakagalaw na ang kanyang mga binti sa tubig, na nagpasaya sa kanya. Ang mga unang hakbang na iyon, tulad ng mga hakbang ng isang bata, ay nagpaalala kay Jinson sa pagkabata ni Kang Ho. Sa kabilang banda, nag-uusap-usap ang mga tao sa nayon, nakita nila ang kahabag-habag na sitwasyon ng pamilya ni Jinson at gusto nilang gumawa ng isang bagay upang matulungan siya. Bibili sila ng bagong electric wheelchair para kay Kang Ho, matibay ito at mas madali para sa kanya kapag gumagalaw. Tumawag si Miju mula sa kanyang anak, sinabi niya, Nay, nakauwi na si tatay, nagmaneho siya ng bagong kotse papunta sa bahay natin, na nagpataka kay Miju. Sumakay siya ng taxi pa uwi. Sa loob, hinahabol at pinapalo ng kanyang ina ang lalaking ito, na inaakusahan siyang inabandona ang kanyang anak na babae, sa kabila ng patuloy na pagtanggi ng lalaki. Ipinakita niya ang isang larawan nilang dalawa upang patunayan ito, ngunit ang larawang iyon ay ginawa lang ni Miju para mandaya ang kanyang pamilya. Nalaman na ang lalaking ito ay dumating upang kolektahin ang utang. Bago nito, kumuha ng malaking pera sa kanya ang matalik na kaibigan ni Miju. Hiniling niya kay Miju na bayaran ito sa buwang ito, kung hindi ay ibubunyag niya ang kanyang address sa ibang mga nagpapautang. Nang araw na iyon, naghanda ang lahat ng tao sa nayon. Pinupuntahan si Kang Ho ng maraming tao sa labas ng kanyang bahay para bigyan siya ng regalo at sorpresahin ang kanyang pamilya, kaya't itinago nila ang wheelchair. Sinabi ng pinuno ng nayon na sabik silang makita si Kang Ho dahil matagal na nilang hindi siya nakikita, kaya't pumasok si Jinson sa bahay para tawagin si Kang Ho, habang sa labas ay naghahanda ang lahat para sorpresahin siya. Lumabas si Kang Ho na parang normal ang kanyang mga paa, na ikinagulat ng lahat, hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita at labis silang natuwa at naging masaya para kay Kang Ho. Sa likod, pumasok ang tatay ni San sa wheelchair para sorpresahin siya, ngunit nang makita niya ang mga eksenang iyon, hindi niya kinaya. Nahulog siya. Pagkatapos, nagtipon ang lahat para magdaos ng salu-salo para kay Kang Ho. Sa loob ng bahay, tinanong ni Miju si Jinson tungkol sa pagtatangka nitong magpakamatay. Hinawakan ni Jinson ang kamay ni Miju at sinabing hindi na mangyayari iyon, kaya lubos na gumaan ang loob ni Miju. Kinagabihan, nakatanggap ng tawag si Jinson mula sa gwardya ng lumang apartment complex ni Kang Ho, at kinabukasan din ay pinuntahan niya ito. Dito, sinabi ng gwardya na pinakiusapan siya ni Kang Ho na ibigay ang liham na ito sa kanya kung sakaling mawala na siya. Hawak-hawak ni Jinson ang liham, lumuluha habang binabasa ang mga mensahe ng pagmamahal ni Kang Ho sa kanya, na lagi niyang naaalala ang mga pagkaing inihanda nito. Binasa niya ang liham ni Kang Ho, mga masarap na pagkain na niluto mo, mga masayang alaala natin noon. Patawad kung minsan iniiwasan kita at hindi ako madalas tumawag o bumisita. Pero nanay, palagi kang nasa aking puso, ang mga alaala noong kasama ko pa kayo ni tatay. Pag-uwi, nagtaka si Jinson dahil hindi pa kailanman nakipag-usap si Kang Ho sa kanya ng ganoon at parang alam na niya ang mangyayari sa kanya. Ngayon, nagpa-picture si Jinson at Kang Ho para sa isang memorya. Matapos magpa-picture ng magkasama,
gusto ni Jinson na magpa-picture ng solo, tila iniisip ang masamang mangyayari sa kanya sa hinaharap. Pag-uwi niya, tinuruan niya si Kang Ho kung paano magbigay pugay at magbigay galang sa mga bisitang dadalo sa kanyang libing. Ginawa naman ni Kang Ho ang sinabi ng kanyang ina kahit hindi niya alam ang dahilan. Pagkatapos, tiningnan ni Jinson ang larawan ng pamilya at may naalala. Sa liham ni Kang Ho, sinabi niyang palagi siyang nasa alaala ng pamilya. Kinuha ni Jinson ang larawan at sa likod nito ay may nakita siyang memory card. Kinabukasan, pinuntahan ni Jinson ang tatay ni San at humiram ng computer para tingnan ang memory card. Tinuruan naman siya nito kung paano gamitin ang computer. Ngunit nang mag-login sa data, kailangan ng password. Sinubukan ni Jinson ang birthday ni Kang Ho ngunit mali. Pagkatapos mag-isip sandali, ipinasok niya ang kanyang sariling birthday at ito ay tumugma. Ang mag-ina ay labis na natuwa. Sa loob ng memory card ay ang mga lumang talaarawan ni Kang Ho, kung saan nakatala ang mga kwento tungkol sa kanyang buhay, kung bakit kinailangan niyang pumasok sa law school, at ang hiling na palaging nais ng kanyang ina na matupad niya. Nang araw na iyon, mag-isa si Kang Ho na pumunta sa korte. Gusto niyang suriin muli ang kaso ng kanyang ama, ngunit tinanggihan siya. Pagkatapos ay pumunta naman siya sa himpilan ng pulisya. Nakikiusap si Kang Ho na makita ang file ng investigasyon noong taon na iyon, ngunit muli ay tinanggihan nila ang kanyang kahilingan. Sinabi ng pulis na kapag naging piskal na siya, doon niya magagawa ang anumang gusto niya, at sa ganoong paraan ay walang awa nilang pinapaalis si Kang Ho dahil lang sa isa siyang estudyante ng batas at wala siyang anumang kapangyarihan. Mula noon, naunawaan ni Kang Ho ang sinabi ng kanyang ina na kailangan niyang magkaroon ng kapangyarihan upang walang sinuman ang makakatingin sa kanya ng mababa. Kaya't mas lalo siyang nagsumikap sa pag-aaral, at pagkatapos ng 5 taon sa universidad, nagtapos si Kang Ho bilang top student ng kanyang klase. Pagkatapos noon ay ang masasayang panahon niya kasama si Miju, ngunit para mapalapit kay Teso, ang piskal na nanira sa kanyang ama noon, kinailangan ni Kang Ho na makipaghiwalay kay Miju. Ayaw niyang madamay si Miju sa gulo at panganib na ito, sapat siyang matalino para maunawaan kung anong klaseng tao si Teso. Ngayon, bilang isang piskal, may karapatan si Kang Ho na makuha ang file ng kaso noon, ang mga dokumentong may kinalaman sa kanyang ama. Ang pagkamatay ng ama ni Kang Ho ang simula rin ng malungkot na kapalaran ng mag-ina sa bandang huli. Nakipagkita si Kang Ho sa dating saksi, at doon ay humingi ito ng tawad sa kanyang pamilya, dahil sa dati nitong maling pahayag tungkol sa insidente ng sunog na kinasangkutan ng ama ni Kang Ho. Ang taong nagbabanta sa kanya na gawin iyon ay walang iba kundi si Chairman Song. Pagkatapos, dumating si Kang Ho sa himpilan ng pulisya, na may bagong pagkakakilanlan, hiniling niya na ibigay sa kanya ang mga dokumento ng investigasyon tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Personal na nakita ni Kang Ho ang mga larawan ng kanyang ama, masasabing iyon din ang unang pagkakataon na nakipag-ugnayan siya rito. Gamit ang mga dokumentong iyon, pinuntahan ni Kang Ho ang pulis na humawak sa kaso noon. Naniniwala siya na hindi ito pagpapakamatay, dahil ang mga marka sa liig ay walang senyales ng pagpupumiglas o paglundag mula sa biktima. Naniniwala si Kang Ho na may pumatay sa kanya at peke ang pinangyarihan. Tinanggi lahat ng lalaking iyon, sinabi ni Kang Ho kung bakit siya biglang yumaman noon, nakabili ng bahay at kotse. Binalaan siya ni Kang Ho at umalis. Para mapalapit kay Chairman Song, tinulungan ni Kang Ho ang pamangkin nito na makatakas sa kasong pagpatay, at mula noon ay nakuha niya ang tiwala ni Chairman Song upang makakalap ng ebidensya ng kanyang mga krimen. Tungkol sa pagpatay sa kalihim, peke lang iyon na nilikha ni Kang Ho. Para makuha ang impormasyon tungkol sa mga krimen ni Teso, nangako siyang tutulungan ang kalihim na makatakas mula sa Korea, sa halip na patayin ito gaya ng ipinangako niya kay Teso. Dinala ni Kang Ho ang mag-ina sa tabing dagat para tumakas, inihanda niya ang pera at peking pasaporte para sa babae. Pagkatapos, nagmaneho siya papunta sa ibang lugar, itinulak ang kotse pababa, at nag-record ng video para kay Teso para ipakita na natapos na niya ang kanyang misyon. Sa mismong araw na nangyari ang aksidente kay Kang Ho, umuwi siya kasama ang anak ni Teso. Humingi ng kumpirmasyon kay Jinson para maging opisyal na anak ni Chairman Song. Itinago niya ang memory card sa larawan ng pamilya, at pagkatapos ay nangyari ang aksidente ni Kang Ho, isang bagay na hindi niya inaasahan. Matapos basahin ang mga talaarawan, nakiusap si Jinson kay Kang Ho na huwag nang maghiganti, kahit na wala siyang naaalala ngayon. Naalala niya agad ang mga dokumentong nakita niya noon habang nililinis ang apartment ni Kang Ho. Ngayon lang niya naintindihan kung bakit palaging malamig ang pakikitungo ni Kang Ho sa kanya, na ang lahat ay dahil lang sa gusto niyang ipaghiganti ang kanyang ama. Natakot si Jinson na malalagay sa panganib si Kang Ho dahil sa mga dokumentong iyon, kaya sinunog niya ang lahat. Gusto niyang mamuhay na ngayon ang kanyang anak ng isang bagong buhay, at kalimutan ang mga alaalang iyon. Kinabukasan, masama ang tiyan ni Jinson kaya kinailangan niyang magpatingin sa ospital. Habang naghihintay, narinig niya ang mga babaeng katabi niya na nag-uusap tungkol sa kanilang mga anak na lalaki na nagbago ang ugali pagkatapos magpakasal.
Naisip niyang kailangan din niyang humanap ng asawa para kay Kang Ho, para kung mawala man siya, may mag-aalaga pa rin dito. Pag-uwi niya, gusto niyang ipagpatuloy ni Kang Ho ang pamamahala ng babuyan. Gusto niyang siya mismo ang magsimulang muli sa sakahan na iyon. Nagtanong si Kang Ho, hindi na ba ako piskal? Buong pagmamahal siyang sinabihan ng kanyang ina, mula ngayon hindi ka na piskal. Kailangan mong pamahalaan ang sakahan at mamuhay ng masaya. Huwag mo nang subukang alalahanin ang anuman, mamuhay ka lang sa kasalukuyan. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Jinson ang lahat ng tao sa nayon. Nahihiya siyang nagpahayag ng kanyang pagnanais na humanap ng asawa para kay Kang Ho. Agad namang sumang-ayon ang pinuno ng nayon, gusto rin niyang maging tagapamagitan para kay Kang Ho, at masayang sumang-ayon ang lahat. Kinabukasan, tinulungan ni Jinson si Kang Ho sa kanyang buhok. Ngayon, ipapaalala niya sa kanya na pupunta sila sa isang blind date. Kinuha niya ang kahon ng alahas at ipinaliwanag kay Kang Ho, para ito sa iyong mapapangasawa, magsasama kayo, at pamamahalaan ninyo ang sakahan at lahat ng bagay. Nagtanong si Kang Ho, si Miju po ba, inay? Ngunit sinabi ng kanyang ina na hindi siya pwede, may minamahal na si Miju, nasa Amerika ang asawa niya, kaya hindi siya maaaring makasama mo. Nalungkot si Kang Ho pagkatapos ng mga salitang iyon. Agad namang dumating ang mga kapitbahay para tulungan si Kang Ho. Inihanda nila ang kanyang buhok, make-up at iba pa. Pinili nila ang kanyang damit, kasama na ang kurbatang bigay ni Miju noon. Lumabas si Kang Ho sa harap ng paghanga ng lahat. Gwapo pa rin siya tulad noong piskal pa siya. Sa blind date, bukod sa pinuno ng nayon na siyang tagapamagitan, naroon din ang buong cast ng nayon. Pinupuri nila si Kang Ho ng husto, sinasabing siya ang pinakamahalagang binata sa nayon at ang sinumang makapagpakasal sa kanya ay parang nanalo sa loto. Ipinakita niya ang lahat ng sertipiko ng karangalan ni Kang Ho noong nag-aaral pa ito, sinabing matalino na raw ito mula pagkabata. Nakaupo si Kang Ho sa tapat na parang bata pa rin, na ikinagulat ng kanyang ina at nagdulot ng pagdududa sa pamilya ng babae. Sunod-sunod na dumating ang maraming babae, ngunit dahil sa mga galaw at kilos ni Kang Ho, halos walang babaeng tumatanggap sa kanya. Ganoon na lang, sa isang araw, kailangan ng pinuno ng nayon na ayusin ang mga blind date para sa higit sa 10 babae, ngunit lahat sila ay tumanggi kay Kang Ho. Pagkatapos ay sinabi ni Kang Ho sa kanyang ina na gusto niyang pumunta sa tindahan upang bumili ng pestisidyo, at naintindihan niya ang ibig sabihin ng kanyang anak, gusto lang niyang makita si Miju. Pagtalikod ng kanyang ina, agad na tumakbo si Kang Ho. Sa kabilang banda, habang tinutulungan ni Miju ang tiyuhin sa pagkumpuni ng orasan, sinimulan siyang ligawan ng lalaki na sinundan ng mga panliligalig na ikinagalit niya. Agad na pinauwi ni Miju ang manyakis na ito at sa labas ay nagkaroon sila ng pagtatalo. Sakto namang dumating si Kang Ho at pinigilan ang matandang lalaki. Galit pa rin si Miju, gusto niyang sumugod ngunit patuloy siyang pinipigilan ni Kang Ho. Pagkatapos, isang motorsiklo ang sumugod patungo kay Miju at mabilis siyang hinila ni Kang Ho. Nang makita niyang dumugo ang ulo ni Kang Ho, labis na nag-alala si Miju. Sa sandaling iyon, naalala niya ang mga alaala at hinalikan niya si Miju sa labi. Gayon din, gumanti si Miju tulad ng nangyari sa nakaraan. Mula sa malayo, nakita ni Jinson ang lahat at tahimik siyang umalis. Nang gabing iyon, pinag-iisipan ni Miju ang halik kanina, sinisisi niya ang sarili na nabaliw na siya. Sakto namang tumatakbo si Kang Ho sa labas. Nang makita siya, labis siyang nahiya at agad niyang tinakpan ang kanyang ulo ng plastik na bag. Nakita ito ni Kang Ho at nilapitan siya para batiin. Inakala ni Miju na hahalikan siya ulit, kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata at naghintay. Ngunit hindi, gusto lang kunin ni Kang Ho ang pagkain na dumikit sa kanyang bibig. Dahil sa labis na pagkapahiya, nagsalita si Miju ng mga salitang naglalayong iwasan si Kang Ho. Doon sinabi niya na gusto niya si Miju, na ikinagulat nito. Pagkatapos ay nagpaalam si Kang Ho at mabilis na umalis. Kinaumagahan, gustong ipakilala ng empleyado ni Jinson si Kang Ho sa isang babaeng Vietnamese na lubos niyang ikinatuwa. Agad silang pumunta para makipagkita sa babae. Nang makita niya ang larawan ni Kang Ho, pinuri niya ang kanyang kagwapuhan at pagkatapos ay pinanood nila ang video ni Kang Ho. Naisip ng babae na napakabait ni Kang Ho at nagustuhan niya ito na ikinatuwa ng lahat. Pagkatapos, nagpahayag siya ng pagnanais na makilala si Kang Ho ng personal. Agad namang sumang-ayon ang lahat at tumakbo ang pinuno ng nayon para batiin siya, na pinasalamatan ang babae sa wikang Vietnamese. Kinagabihan, pinuntahan ni Jinson si Miju. Ibinunyag niya na malapit nang magpakasal si Kang Ho sa isang babaeng Vietnamese na nagtatrabaho doon. Marami kang apo, ngunit mayroon na akong asawa at pamilya. Hindi ko maintindihan. Maaari mo bang kumbinsihin si Kang Ho na tulungan ako? Bukas, makikipagkita si Kang Ho sa babaeng iyon. Wala ka ng maraming oras. Sa harap ng mga salitang iyon, nagtanong si Miju, may problema ka ba? Dito rin ay isiniwalat ni Jinson na mayroon siyang cancer at hindi na magtatagal ang kanyang buhay. Pag-uwi niya na may maraming iniisip, sinabi ni Miju ang lahat sa kanyang ina. Naalala niya ang araw na naghiwalay sila ni Kang Ho.
Nang araw na iyon, balak sana niyang sabihin sa kanya na buntis siya, ngunit hindi niya nagawa. Matapos manganak ng dalawang bata at makita si Kang Ho na nakikipag-date sa ibang babae, ayaw nang sabihin ni Miju ang tungkol dito kay Kang Ho. Lumapit ang kanyang ina at nagtanong kung may nakakaalam na ba nito. Pinayuhan niya ang kanyang anak na huwag piliin si Kang Ho dahil mahirap alagaan ang isang may sakit. Gusto niyang panatilihing lihim ni Miju ang bagay na ito at pagkatapos ay labis siyang nalungkot nang malaman ang balita. Kinaumagahan, inihanda ni Miju ang damit at buhok ng kanyang mga anak at pagkatapos ay pinaalalahanan ang dalawang bata na pumunta sa bahay ni Kang Ho. Gusto niyang ibunyag ang pagkakakilanlan ng ama ng mga bata. Sa loob ng bahay, ginising ni Jinson si Kang Ho dahil mayroon silang appointment sa babaeng Vietnamese, ngunit ayaw niyang pumunta dahil si Miju lang ang nasa puso niya. Pagkatapos noon, nahilo siya at nawalan ng malay. Nagulantang si Kang Ho at hindi alam kung anong nangyayari sa kanyang ina. Sa labas, patuloy na kumakatok si Miju ngunit walang sumasagot. Sa parehong oras, dumating din ang babaeng may date kay Kang Ho. Nagtanong siya tungkol sa bahay ni Kang Ho at ipinakilala ang sarili niya na pumunta upang makipagkita sa pamilya nito. Pagkatapos ay dali-daling lumabas si Kang Ho at sinabi ang kalagayan ng kanyang ina. Mabilis silang tumakbo papasok. Ang babaeng iyon ay nag-aalaga na dati ng mga pasyenteng may kapansanan, kaya alam niya ang kaunting first aid para kay Jinson. Patuloy namang tumawag si Miju ng ambulansya at pagkatapos ay pinauwi niya ang dalawang bata. Pagkatapos, kinuha ni Miju ang sasakyan ni Jinson at dinala siya sa ospital dahil matagal pa kung hihintayin ang ambulansya. Sa daan, dahil sa sobrang bilis ng pagmamaneho, patuloy na bumusina ang pulis at humingi ng paghinto sa sasakyan. Sinubukan ni Kang Ho na ipaliwanag sa kanila ang sitwasyon at pagkatapos ay inayos ng dalawang pulis ang daan para sa kanila. Matapos ligtas na maihatid si Jinson sa ospital, tinawag ng mga doktor si Kang Ho upang ipaalam ang kanyang kalagayan. Tumakbo din si Miju, gusto niyang sabihin sa kanya ng doktor ang lahat, at marahil ay mahirap para kay Kang Ho na maunawaan. Ngunit pinigilan siya ni Kang Ho, gusto niyang manatili at pakinggan ang lahat, dahil si Kang Ho na ngayon ang tagapag-alaga ng kanyang ina. Matapos marinig ang kalagayan ng kanyang ina, tila gumuho ang mundo ni Kang Ho. Tumakbo siya sa tabi ng kanyang ina, patuloy na tinatawag siyang gumising, "Inay, umuwi ka na sa akin." "Patawad, Inay, simula ngayon, susundin ko na ang iyong mga sinasabi. Hindi na ako magiging piskal, at simula ngayon, hindi ko nagugustuhin si Miju." Patuloy siyang nagmamakaawa na magising si Jinson. Sa labas, narinig ng babae ang lahat, at naramdaman niya na mali ang pinuntahan niya. Sa kabilang banda, narinig ng ina ni Miju ang dalawang apo na nagkukwento tungkol sa kalagayan ni Jinson, na dinala raw siya sa ospital ng kanilang ina at ni Uncle Kang Ho. Agad niyang tinawagan si Miju. Dito, inalo ni Miju si Kang Ho, "Noong may sakit ka, laging nasa tabi mo si nanay para alagaan ka. Kaya simula ngayon, oras mo naman para manatili sa tabi niya at maging lakas niya." Sa gitna ng kanilang paglalapitan, biglang dumating ang ina ni Miju. Pinagalitan niya ang kanyang anak na tanggalin ang kamay nito mula kay Kang Ho. Ngunit pagkatapos ay pinalambot niya ang kanyang boses at nagtanong tungkol sa kalusugan ng ina ni Kang Ho. Narinig ni Kang Ho ang ina ni Miju na nagsabi, "Anak, umuwi ka at alagaan mo ang dalawang bata, ako na ang bahala rito." Nang sumabat si Miju, sinigawan siya ng kanyang ina, "Ayaw mo pa bang umuwi, maldita ka?" Sa loob ng silid, nagising si Jinson at gustong umuwi kahit pinipigilan siya ng mga nurse. Sinabi niyang wala na siyang gaanong oras para manatili doon, gusto niyang umuwi dahil mayroon siyang date sa kanyang magiging manuga. Naluha ang mga nakapaligid. Sa kabilang banda, ipinagbenta ni Sunseed ang bag ngunit ibinalik ito dahil peke. Ang bag na ito ay regalo ni Kang Ho sa kanyang ina, ngunit ibinigay ito ni Jinson sa ina ni Sunseed. Pauwi na si Sunseed nang aksidenteng may makita siya sa loob ng bag. Nang makita niya ang papel ng AT test at isang memory card. Paglabas ng ospital, tinawagan agad ni Jinson ang babaeng Vietnamese. Humingi siya ng paumanhin sa nangyari kaninang umaga. Sa kabilang banda, humingi rin ng paumanhin ang babae kay Jinson dahil hindi na siya makikipag-date kay Kang Ho. Sinabi niyang may mahal ng iba si Kang Ho at iyon ay si Miju, ang babae kaninang umaga. Bagamat patuloy na ipinapaliwanag ni Jinson na matalik silang magkaibigan mula pa noong bata, biglang pinutol ng babae ang tawag. Sa kabilang banda, sinabi ni Miju sa kanyang ina na gusto niyang sabihin kay Jinson ang katotohanan tungkol sa ama ng mga bata bago pa siya mawala. Ngunit hindi pa niya ito masabi dahil nawala ng malay si Jinson, na labis namang ikinatuwa ng kanyang ina. Pinayuhan pa rin ng ina ni Miju ang kanyang anak na itago ang sikreto. "Pareho kayong may sakit, hindi mo dapat sabihin iyon sa ngayon." Ngunit hindi ganoon ang iniisip ni Miju, "Gusto ko lang sabihin ang totoo, hindi para balikan si Kang Ho. Huwag kang mag-alala." Pinuntahan din ni Jinson si Miju, at doon ay sinisi niya ito dahil sa pagkalito na dulot niya sa magiging asawa ni Kang Ho. "Alam mo ang kalagayan ng pamilya ko, bakit hindi mo ako tinulungan tulad ng hiling ko sa iyo? Bakit patuloy mong sinisira ang kinabukasan ni Kang Ho ng paulit-ulit?
Pagkatapos noon ay lumabas din ang ina ni Miju at tinanong niya, sino ba ang sumisira sa kinabukasan ng sino dito? Minamahal niya ang kanyang anak na lalaki, tulad ng pagmamahal ko sa aking anak na babae. Bakit mo laging ginagawang masama ang aking anak? Tila hindi na makayanan ng ina ni Miju at balak na niyang ibunyag ang lahat ng katotohanan, ngunit pinigilan siya ni Miju. Sa kabilang banda, tinawag ni San ang Kang Ho sa kanyang bahay. Nagtanong si Kang Ho kung bakit hawak ni San ang bag ng kanyang ina. Ipinaliwanag ni San na ibinigay ng kanyang ina ang bag na iyon sa kanyang ina at pagkatapos ay inilabas ni San ang resulta ng AV test at ang memory card at tinanong si Kang Ho, ngunit wala talaga siyang naaalala. Isinaksak ni San ang memory card at tinanong ang password, ngunit sadyang sinabi ni Kang Ho ang maling mga numero. Matapos lumabas si San para sagutin ang tawag, nilapitan ni Kang Ho ang computer at ipinasok ang tamang password at nabuksan ito. Kasabay nito, pumasok din si San na nagpakita ng tuwa sa harap ni Kang Ho. Sa loob ay isang audio recording sa pagitan ng tatlong lalaki, kabilang sina Kang Ho, Teso, at maging si Chairman Song. Si Teso ay humihingi kay Kang Ho na sirain ang FIFI test na papel at ang misyon na patayin ang kalihim at ang sanggol. Siya rin ang kalaguyo ni Teso, at ang sanggol ay anak din ni Teso. Nakilala rin ni San ang boses ng lahat, at nagpakita siya ng kagalakan na parang nanalo sa loto. May balak si San na gamitin ito upang i-blackmail ang pamilya ni Teso, bagamat walang alam si Kang Ho. Gustong dalhin ni Kang Ho ang mga bagay na ito sa kanyang ina, ngunit pinigilan siya ni San. Nagsinungaling siya na hahayaan niya siyang alamin ang lahat para sa kanya. Pagkatapos ay binisita ni Kang Ho ang puntod ng kanyang ama, at nagtaka siya kung bakit hindi pa niya nakikita ang kanyang ama, ngunit palagi niya itong iniisip. Anong klaseng tao ba ang aking ama? Sa kabilang banda, narinig ni Jinson ang lahat ng damdamin na iyon, at doon niya ikinuwento sa kanyang anak ang tungkol sa kanyang ama. Araw-araw, niyayakap kanya habang nasa sinapupunan ko, umiiyak at nagsasabing gusto kanyang makita. Ngunit napakaikli ng panahong kasama ko siya. Kapag namatay ako, ililibing mo ako sa tabi ng iyong ama, para makasama ko siya magpakailanman. Lumuluha si Kang Ho at sinabing hindi aalis ang kanyang ina, dahan-dahan ka lang, inay. Niyakap niya si Kang Ho at nangako na mananatili pa ng kaunti. Nang gabing iyon, hinanap ni Jin Young Soon ang ina ni Mijo. Humingi siya ng tawad sa mga nangyari kaninang umaga, at sa ganoon, nagyakapan sila, nag-aliw sa isa't isa, at sabay na lumuha. Kinaumagahan, bumalik ang dalawang lalaki sa syudad dahil hindi sila nakahanap ng ebidensya mula kay Kang Ho, at sa daan ay nakasalubong din nila si Samsik. Nang malaman ni Samsik na pupunta ang dalawa sa Seoul, humingi rin siya ng sakay, gusto niyang pumunta roon kasama ang mga bagay na maaaring ipang-blackmail sa pamilya ni Oh Tae-soo. Pagkaakyat doon, sinubukan ni Samsik na lapitan ang anak na babae ni Oh Tae-soo. Sinadya niyang banggain ang kotse ni Oh Hayaung at nagkunwari siyang nasaktan. Sa isang cave, ipinakita ni Samsik ang resulta ng EKG test at ang audio recording kay Oh Hayaung. Galit na galit siya ngunit sinubukan pa ring maging kalmado at pinunit ito. Umalis kaagad si Oh Hayaung ngunit sinabi ni Samsik na kay Kang Ho iyon, dahilan para lumingon si Oh Hayaung. Tinanong ni Oh Hayaung kung ano ang gusto ni Samsik at inalok niya ng 200 milyong won kapalit nito. Sinabi ni Oh Hayaung na magkakaproblema siya kung panatilihin niya ang mga bagay na ito at pagkatapos ay nagtakda ng isa pang pulong kay Samsik pagkalipas ng isang oras. Gaya ng inaasahan, pagkaalis ni Oh Hayaung, ang mga tauhan ni Oh Tae-soo ay sinusubaybayan na pala ang dalawa nang hindi nila nalalaman. Kinalagkad nila si Samsik papunta sa isang itim na sasakyan. Pagkalipas ng isang oras, bumalik si Oh Hayaung ngunit wala na si Samsik. Sa kabilang banda, si Samsik ay pinahihirapan ng grupo, ngunit walang impormasyong nakuha mula sa kanya. Habang pababa na sana patayin siya ng lalaking nakamaskara, isang sasakyan mula sa labas ang sumugod. Oh, pamilyar ka pala. Tauhan ng chairman. Tapos na. Ang isa ay may pala at ang isa naman ay may pambomba ng pamatay insekto. Sa ganoon, nagkasagupa ang dalawang panig. Sa kabilang banda, ang pinuno ay tumakas dala ang computer na naglalaman ng recording. At si Samsik ay nailigtas din ngunit pagkatapos noon, tahimik siyang umalis. Pagkatapos marinig ang recording, galit na itinapon ni Oh Tae-soo ang computer. Inakala niya na si Samsik ay tauhan ng chairman. Hinanap niya ang kanyang anak na babae. Dito, tinanong ni Oh Hayaung ang tungkol sa babae at sa bata na pinatay ng kanyang ama. Sinabi niya na si Kang Ho ang gumawa nito. Ngunit sinabi ni Oh Hayaung na ang kanyang ama ang nag-utos sa kanya. Napaka nakakatakot mo, tatay, inaalis mo ang lahat ng humahadlang sa iyong daan, kahit na si Kang Ho pa iyon. Ngunit pinabulaanan iyon ni Oh Tae-soo. Ikaw mismo ang nagbigay ng pampatulog kay Kang Ho, di ba? Gusto mo ring patayin si Kang Ho pagkatapos mong malaman na ginagamit ka niya para pabagsakin ako. Ikaw ang nagpasya sa mga bagay na iyon, hindi kita inutusan. Lumapit si Oh Tae-soo para aliwin ang kanyang anak. Ang lahat ng iyan ay nakaraan na. Ngayon, nasa kamay ko na ang ebidensya. Manahimik ka lang at walang magiging problema. Pagkalipas ng ilang araw, naganap din ang kasal ni Oh Hayaung.
Dumating din si Chairman Song para dumalo, ngunit ang mukha ni Oh Tae-soo ay hindi nagpapahiwatig ng pagtanggap. Sinabi ni Chairman Song ang mga nakakapukaw na salita kay Oh Tae-soo, tinanong kung masaya ba siya sa bagong manugang. Kailangan nilang maging ganoon para mabuhay ng matagal at hindi magkaroon ng aksidente o bigla ang kamatayan. Nanatili lamang tahimik si Oh Tae-soo sa mga salitang iyon. Nang magsimula ang seremonya ng kasal, mag-isa si Oh Tae-soo na lumabas ng walang kanyang anak. Bago iyon, may nagpadala kay Oh Hayaung ng regalo na naglalaman ng mga litrato ni Kang Ho, kaya tumakas siya mula sa kasal. Hinanap ni Oh Hayaung ang bahay ni Kang Ho, at mula sa malayo ay nakita niyang malakas pa rin ito, kaya gumaan ang kanyang pakiramdam. Nang gabing iyon, nag-date ang mag-ina. Gusto ni Jin Young-soo na gamitin ang maikling oras na ito sa tabi ng kanyang anak. Kinuha niya ang mga tala na gusto niyang gawin kasama si Kang Ho, tulad ng panonood ng scene, pagkanta, o paglalakbay. Mga bagay na hindi pa niya nagagawa noon at gagawin ni Kang Ho kasama ang kanyang ina. Pagkatapos, umorder siya ng isang bote ng alak. Ikinagulat ng ina ang bigas, ipinaliwanag ni Kang Ho na malaki na siya ngayon, ngunit siya lang ang iinom at hindi ang ina. Sa kabilang banda, pagkatapos ihatid si Oh Hayaung sa bahay, galit na galit si Oh Tae-soo at pinagbuhatan siya ng kamay. Pagkatapos, ipinadala niya ang kanyang mga tauhan upang ikulong si Oh Hayaung sa ospital bago matapos ang panahon ng pagkampanya sa pagkapangulo. Ngayong gabi, gusto ni Kang Ho na matulog kasama ang kanyang ina at nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang damdamin. Gusto ng ina na pakinggan ang pagkanta ni Kang Ho, ngunit sinabi niya na napakapangit niyang kumanta. Kinulit niya ang kanyang anak na kumanta, pagkatapos ay pilit pa rin itong kumanta para sa kanyang ina kahit hindi maganda. Sa kabilang banda, kinanta rin ni Mijo ang kantang iyon para sa kanyang dalawang anak, ngunit sinabi ng kanyang anak na babae na ang kanta ng kanyang ina ay napakasakit pakinggan. Sa kalagitnaan ng gabing iyon, nakatanggap si Jin Young-soo ng tawag sa telepono, ipinagbigay alam ng isang taga-nayon na maisunog sa kanyang bukid. Agad niyang ginising si Kang Ho at tumakbo silang mag-ina sa bukid, isang malaking sunog tulad ng nangyari noong nakaraan. Gusto ni Jin Young-soo na ilabas ang mga baboy, ngunit pinigilan siya ni Kang Ho. Lumaki ng lumaki ang apoy na nagdulot ng matinding takot sa mag-ina. Sinikap ni Kang Ho na ilabas ang kanyang ina, ngunit ang pintuan sa labas ay nakalock. Mabilis niyang sinira ang salamin ng bintana at inilabas muna ang kanyang ina. Kaagad pagkatapos, isang malaking pagsabog ang nagpatumba kay Kang Ho sa sahig, at sa sandaling iyon, bumalik ang mga alaala sa kanyang isip. Ang boses ng kanyang ama na tinatawag ang pangalan ni Kang Ho habang nasa sinapupunan pa lang, ang mga larawan bago ang aksidente kasama si Oh Hayaung ay lumitaw din at tila naaalala na rin ni Kang Ho ang lahat ng nangyari. Bago ang sunog sa babuyan ng pamilya ni Kang Ho, hinanap ni Oh Tae-soo si Chairman Song. Dito, pinag-usapan ni Oh Tae-soo ang pagkamatay ng kalihim na si Sohee. Natagpuan na ng pulisya ang bangkay ng ina at anak. Kung lalabas ito, malaking problema ang kakaharapin ng dalawa. Gusto ni Oh Tae-soo na alisin si Kang Ho sa lalong madaling panahon at kasabay nito, plano niyang gawing ama ng bata si Kang Ho. Nangako si Chairman Song na aayusin niya si Kang Ho, ngunit kapalit nito, pagkatapos maging presidente ni Oh Tae-soo, kailangan niyang protektahan ang Wonpo Group ni Chairman Song. Pagkatapos, nagkasundo silang dalawa na magtulungan. Bumalik sa sunog sa bukid, ang dalawang taong nakamaskara ay sinunog ang lugar at nilock ang pinto mula sa labas, pagkatapos ay napansin ito ni Samsik at tumakbo upang pigilan. Ngunit binugbog siya ng mga ito, sa kabutihang palad ay dumating ang dalawang assistant ni Chairman Song sa tamang oras kaya tumakas ang dalawang iyon. Nang malaman ng mga tao sa nayon ang balita, tumakbo rin sila sa bukid, kinabahan sila nang makita ang lumalaking sunog. Dahan-dahang lumabas si Jin Young-soo mula sa likuran ng bukid, tinawag niya ang pangalan ng kanyang anak habang nakulong pa rin si Kang Ho sa loob. Nang marinig ito ni Mijo, susugod sana siya sa loob ngunit pinigilan siya ni Samsik. Sinabi niya sa lahat na buhusan siya ng tubig, gusto niyang maging bayani sa harap ng buong nayon. Sinira ni Samsik ang kandado at pumasok sa loob. Tinawag niya ang pangalan ni Kang Ho, habang ang lahat sa labas ay nagkakagulo. Pagkatapos noon, nakita ng ama ni Samsik ang anino ng isang tao na lumalabas mula sa sunog. Naku, buhat-buhat ni Samsik si Kang Ho. Ngunit hindi, si Kang Ho mismo ang bumuhat kay Samsik palabas, na ikinagulat at ikinagalak ng lahat. Pareho silang bumagsak at nawalan ng malay. Kinaumagahan sa ospital, dumating ang pulisya upang kunin ang pahayag ni Samsik. Sinabi niya na nakita niya ang mga kahina-hinalang tao na tumatakbo palabas ng apoy. Ngunit pinutol siya ni Jin Young-soo. Sinabi niya na lahat ito ay kanyang kasalanan dahil sa kapabayaan, kahit na paulit-ulit na sinasabi ni Samsik na nakita niya mismo ang mga taong iyon. Pagkatapos ay hiniling ni Jin Young-soo sa pulisya na huwag nang mag-imbestiga. Sa kabilang banda, kakaiba ang pakiramdam ni Mijo. Hinila niya si Samsik palabas upang tinanong niya kung sino ang mga kahina-hinalang taong iyon. Si Samsik ay inilarawan lamang ang kanilang panlabas na anyo, hindi rin niya alam kung sino sila. Nagtataka ang dalawa kung bakit nagsinungaling si Jin Young-soo, kaya napilitang ikwento ni Samsik ang lahat ng lihim sa pagitan ni Kang Ho at Oh Tae-soo.
Hinanap ni Mijo si Jin Yaong Suon, gusto niyang ipaalam niya sa pulisya dahil nasa panganib si Kang Ho. Hinila ni Jin Yaong Suon si Mijo sa malayo upang mag-usap. Ikinuwento niya ang lahat ng kanyang nalaman kay Jin Yaong Suon na alam ni Kang Ho ang lihim ng konsehal na si Oh Tae-soo. Tungkol sa kanyang anak sa labas, nagulat din si Jin Yaong Suon dahil wala siyang alam tungkol sa lihim na iyon. Ngunit tungkol sa panganib na kinakaharap ni Kang Ho, alam na alam niya iyon. May balak si Jin Yaong Suon na lumipat sa ibang lugar, isang lugar na walang sinuman ang makakasakit kay Kang Ho. Ang pagtawag sa pulis ay walang kabuluhan, ikinuwento niya kay Mijo ang kwento ng ama ni Kang Ho. Dati, nasunog din ang kanilang bukid, at namatay ang kanyang ama, dahil sa pagsisikap na linawin ang lahat, walang nagprotekta sa kanilang pamilya, maging ang batas at ang mga malalapit sa kanila. Dahil doon, palagi siyang mahigpit kay Kang Ho upang maging isang taong may kapangyarihan. Mula ngayon, kailangan niyang protektahan ito, hindi niya hahayaan na maging katulad ng kanyang ama ang bata. Pagkatapos noon, ikinuwento ni Mijo ang lahat tungkol sa relasyon nila ni Kang Ho. Sa panahong naghahanda siya para sa entrance exam sa kolehiyo, magkasama din kami. Sinusubukan ni Kang Ho ang maraming restaurant ng pancake sa lungsod, ngunit walang makatugma sa lasa ng munggo pancake na ginagawa ng kanyang ina. Hindi kailanman nagreklamo si Kang Ho sa kanyang ina, palagi niyang minamahal at inaalala ito. Napaluha si Jin Yaong Suon na pagtanto niya na si Mijo ang babaeng lubos na minahal ni Kang Ho. Kahit nawala ang kanyang alaala, patuloy na hinahanap at minamahal ni Kang Ho si Mijo nang walang kamalayan. Niyakap niya si Mijo at humingi ng tawad, humingi rin ng tawad si Mijo dahil hindi niya sinabi ito ng mas maaga. Sa totoo lang, hindi pa ako kasal at sina Jin at Seojin ay mga anak ni Kang Ho na ikinagulat ni Jin Yaong Suon. Sinabi ni Mijo na ikinalulungkot niya ang hindi pagbubunyag nito kay Kang Ho dahil iniwan siya ni Kang Ho, ngunit hindi ito pinaniniwalaan ni Jin Yaong Suon. Hindi ka iniwan ni Kang Ho, gusto lang niyang ipaghiganti ang kanyang ama. Kaya't sinikap niyang maging anak ng pumatay sa kanyang ama at pinakasalan ang anak ng kasabwat. Hindi tayo iniwan ni Kang Ho, natatakot lang siya na malagay ka at ako sa panganib kung malaman ang lahat. Hindi iniwan ni Kang Ho ang mga taong mahal niya, sa halip, iniwan ni Kang Ho ang kanyang sarili. Sa kabilang banda, narinig ni Kang Ho ang lahat, at napaiyak siya sa labis na emosyon, nabalik na ang lahat ng kanyang alaala, ngunit ayaw pa niyang ibunyag ito sa lahat. Agad na ipinatawag si Kang Ho ng pulisya, dahil sa hinalang pinatay niya ang kalihim na si Sohee. Ipinakita nila ang mga larawan ni Kang Ho na itinulak ang kotse sa baybayin. Ipinakita nila ang larawan ni Sohee, ngunit patuloy na umiling si Kang Ho dahil hindi niya ito nakilala. Inakala ng pulisya na may damdamin si Kang Ho kay Sohee. Sadya niyang pinatay ang mag-ina para makasama ang anak na babae ni Konsehal Oh Tae-soo. Biglang tumayo si Kang Ho at sinabing, "Nanay, gutom na gutom ako, pakainin mo ako." Nagpanggap siyang tanga para malinlang ang pulisya, kahit na malusog na ngayon si Kang Ho at walang amnesia. Sumigaw si Jin Yaong Suon sa mga pulis at sinabing, "Mayroon ba kayong konkretong ebidensya para idiin ang aking anak?" Pagkatapos, pinakawalan ang mag-ina at pinauwi. Pagdating sa bahay, agad na hinanap ni Kang Ho ang memory card na nakatago sa likod ng family picture frame at nakita ito ni Jin Yaong Suon. Doon niya napagtanto na bumalik na ang mga alaala ng kanyang anak. Humingi siya ng tawad kay Kang Ho sa lahat ng pinagdaanan niya, matagal na siyang naghihintay na makita itong bumalik. Hindi na nakatago pa si Kang Ho at umamin din siya na bumalik na ako, inay. Nagyakapan ang mag-ina at lumuha sa galak. Pagkatapos noon, tinanong ni Kang Ho ang kanyang ina, "Paano mo nalaman?" At maikli lamang na sinabi nito, "Ako ang iyong ina." Tungkol sa pag-arte ng kanyang anak sa istasyon ng pulisya, sinabi niya na kailangan kong umalis doon para asikasuhin ang lahat. Agad na pinigilan ni Jin Yaong Suon ang kanyang anak, natatakot siyang malagay muli ito sa panganib kapag hinarap sina Oh Tae-soo at Chairman Song. Ngunit hindi iyon ang iniisip ni Kang Ho, mas lalo tayong malalagay sa panganib kung mananatili lang tayo. Pinayuhan niya si Kang Ho na lumipat na lang sila ng tirahan. Sinabi ni Kang Ho na ganoon din ang ginawa ng kalihim na si Sohee, ngunit nakita ng kanyang ina ang kinahantungan nito. Hahanapin nila tayo sa anumang paraan, kaya gusto ni Kang Ho na humanap ng ebidensya para idiin sila. Sinabi ni Kang Ho sa kanyang ina na ilihim ang katotohanang bumalik na ang kanyang alaala, at huwag kailanman iwanan ang kanyang ina ng mag-isa sa bahay. Kinaumagahan, umalis si Kang Ho sa bahay upang hanapin ang mga ebidensyang iyon. Dumaan siya sa bahay ni Mijo, at hindi niya maitago ang kanyang emosyon nang makita ang kanyang mga anak na naglalaro. Niyakap ni Kang Ho sina Jin at Seojin at humingi ng tawad dahil hindi niya sila nakilala ng mas maaga. Hindi rin inakala ng mga bata na ang kaibigan nilang si Kang Ho na madalas nilang tawagin ay ang kanilang ama pala. Pumunta si Kang Ho sa nail salon ni Mijo at doon niya ipinahayag kay Mijo na nabalik na ang kanyang alaala. Labis itong nagulat at hindi makapaniwala.
Sinumbata ni Mijo si Kang Ho kung bakit hindi niya sinabi ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. Alam mo ba na pagkatapos ng araw na iyon, ilang beses akong gustong mamatay, araw-araw kitang kinasusuklaman at kinaiinisan. Naisip ko noon na kung magkikita ulit tayo, papatay na lang kita. Ngunit nagkasakit ka, naisip ko kung gagaling ka ay ipagpapatuloy ko iyon. Ngunit nang malaman ko ang totoo, mas nasaktan ka pa kaysa sa akin. Niyakap ni Kang Ho si Mijo at humingi ng tawad sa kanya. Hindi pa tapos ang ginagawa ko nang wala ka, kaya ipagpatuloy mo lang ang pagtatalo sa akin, at patuloy akong anyayahan. Nangako si Kang Ho na kapag maayos na ang lahat, luluhod siya at formal na hihingi ng tawad, hanggang sa mapatawad siya. Nang gabing iyon, dahil sa labis na kagalakan na gumaling na si Kang Ho, gustong imbitahan ni Jin Young-soon ang lahat sa nayon para sa isang intimate dinner. Dumating din sina Yejin at Seojin, niyakap niya ang kanyang dalawang apo, at inihayag, mula ngayon, itatabi ko na ang lahat ng aking alalahanin at mamumuhay ng masaya kasama ang lahat. Sa kabilang banda, dahil hindi natapos ang misyon na patayin si Kang Ho, pinagbubugbog ni Chairman Song ang kanyang mga tauhan. Hindi rin inakala ng dalawang assistant na si Chairman Song mismo ang nagpadala ng mga lalaking iyon para sunugin ang bukid ni Kang Ho. Sila mismo ang humabol sa mga gumawa ng sunog na iyon, tunay ngang nagkakagatan ang magkakapamilya. Pagkatapos noon, nakatanggap ng balita si Chairman Song na pinalaya na si Kang Ho, at ang pagkamatay ng kalihim ay walang kinalaman sa sasakyan na ibinaba ni Kang Ho dahil ang lahat ng pinto ng sasakyan ay nakakandado sa loob. Nagpunta si Kang Ho sa opisina ng taga-usig kung saan siya dating nagtatrabaho. Kinuha niya ang susi na nakatago sa ilalim ng gulong at kaagad na umalis sakay ng kotse. Sa kabilang banda, si Jin Young-soon ay lasing na lasing dahil sa labis na kagalakan. Ngayong gabi, buo ang desisyon ni Jin Young-soon na matulog sa bahay ni Mijo. Sa kalasingan niya, paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ng kanyang dalawang apo, sina Yejin at Seojin, ang kanyang mga cute na tuta. Sa labas, sinabi ng dalawang bata na napakasaya ng party ngayong gabi, kinuhanan namin ng video para mapanood mo, nanay, pero bakit wala na? Nang tiningnan ni Mijo, hindi sinasadya niyang nakita ang video na kinuhanan ng mga bata, kay Oh Hayaong noon kasama si Kang Ho. Sa video, makikita si Oh Hayaong na naglalagay ng pampatulog sa mga bote ng tubig. Agad niyang hinanap si Samsik at pareho silang nagtataka kung ano ang gusto niyang gawin. Sinuri nila ang nakaraang aksidente ni Kang Ho at tila pareho silang nag-iisip na may kinalaman si Oh Hayaong sa aksidenteng iyon. Na-curious si Mijo kaya gusto niyang puntahan si Oh Hayaong, ngunit pinigilan siya ni Samsik dahil delikado. Nitong mga nakaraang araw, kailangan pang magtago ni Samsik sa loob ng aparador para kumain at matulog, natatakot siyang hanapin siya ng mga lalaking iyon. Ngunit pagkatapos, pumunta pa rin silang dalawa sa bahay ni Oh Hayaong para alamin, akmang tatakbo si Mijo sa loob, ngunit hinila siya ni Samsik. Sinabi ni Mijo, balak mo bang mamatay sa loob ng aparador habang buhay? Mahinahong sumagot si Samsik, mas mabuti pa rin kaysa mamatay sa kabaong. Pagkatapos, mag-isa si Mijo na tumakbo sa loob, nagpanggap siyang matalik na kaibigan ni Oh Hayaong at gustong makita ito. Sa kabilang banda, sinabi ng katulong na wala si Oh Hayaong sa bahay, at pinatayan siya ng telepono nang walang sinasabing anuman. Sa kabilang banda, hinanap ni Kang Ho ang bangkero na naghatid kay Kalihim Sohee ng gabing iyon, ngunit nagbago na ito ng address, kaya walang nakakaalam kung nasaan siya ngayon. Pagkatapos, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kasamahang tiyuhin. Nakita niya na nawawala ang kanyang sasakyan ngayon, kaya agad niyang naisip si Kang Ho. Masayang-masaya ang tiyuhin nang makita siyang malakas muli, at gusto ni Kang Ho na ilihim niya ito sa lahat, dahil mayroon pa siyang kailangang gawin. Siyempre, umayag agad siya, dahil si Kang Ho ang nagligtas sa buhay ng kanyang ina. Nakaupo pa rin sina Mijo at Samsik sa harap ng bahay ni Oh Hayaong, ikinuwento niya sa kanya na nakita niya si Oh Hayaong ilang taon na ang nakakaraan. Pagkatapos noon, lumabas ang katulong, at agad na tumakbo si Mijo upang magtanong tungkol kay Oh Hayaong. Pagkatapos ng matagal na pangulit, isinapubliko din niya na nasa ospital ito. Bago nito, ikinulong na ni Oh Tae-soo ang kanyang anak doon dahil sa takot na magdulot ito ng gulo sa kanyang nalalapit na eleksyon. Agad na tumakbo sina Mijo at Samsik sa ospital. Si Samsik ay maisuot na perpekto at astig na peluka, at pumasok sila sa loob. Sa kabilang banda, si Kang Ho ay naghahanap sa lahat ng dako para sa bangkero na tiyuhin. Tinanong niya ang maraming tao, ngunit walang nakakilala sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, sa wakas ay nakita rin ni Kang Ho ang tiyuhin na iyon, nakatayo siya sa pampang na naghihintay sa kanya mula sa dagat. Ngunit nang makita niya si Kang Ho, tumakbo ito palayo nang walang sinasabing anuman. Makalipas ang ilang sandali, hindi na rin siya makatakbo, kaya ikinuwento niya ang lahat kay Kang Ho. Nang gabing iyon, pagkababa ng bangka sa lupa, napalibutan sila ng mga tauhan ni Oh Tae-soo. Hindi siya makalaban ng mag-isa, sa kabilang banda, para protektahan ang kanyang anak, nagpakamatay siya ng mag-isa. Sa nakalipas na panahon, dahil sa takot na tugisin siya ng mga tauhan ni Oh Tae-soo, palaging nagtatago ang may-ari ng bangka, patuloy na nagpapalit ng address. Sa kabilang banda, muling nagpunta ang pulisya sa bahay ni Kang Ho upang kunin ang kanyang pahayag, sa kabila ng pagsisikap ni Jin Young-soon na pigilan sila.
Pagpasok nila sa loob, nakita nila siyang nakabaluktot sa kumot, sumisigaw at nagwawala na parang baliw, kaya hindi na nila gusto pang arestuhin siya. Ngunit lumabas na ito ay ang katulong ni Jin Young-soon na nagbalak kayo, na iligtas niya siya mula sa isang tiyak na pagkatalo. Sa mga nakalipas na araw, nang wala si Kang Ho sa tabi niya, palaging bumibisita si Jin Young-soon sa mga bahay ng mga tao sa nayon para magsaya, at minsan pa nga ay doon natutulog. Sinubukan niyang matutong maglaro ng baraha, kahit hindi pa niya ito nagawa noon. Hindi sinasadyang binanggit ng ina ni Samsik ang tungkol sa kamatayan na ikinagalit ng ina ni Mijo. Nagpalitan sila ng masasakit na salita at galit na umalis ang ina ni Samsik. Paglabas, hinabol siya ng ina ni Mijo upang ipaliwanag ang sitwasyon na si Jin Young-soon ay may malubhang sakit at hindi na malulunasan. Nang marinig ito, labis na nagulat ang mga magulang ni Samsik at hindi sila makapaniwala sa katotohanan. Tumakbo ang ina ni Samsik at yumakap kay Jin Young-soon habang umiiyak. Pagkatapos nito, nalaman din ng lahat ng tao sa nayon ang tungkol dito, at lahat sila ay nakaramdam ng lungkot sa kalagayan ni Jin Young-soon. Natukoy din ni Chairman Song na walang iba, kundi si Oh Tae-soo ang pumatay sa mag-inang Sohee. Nag-aalala siya na ang pagkakakita sa bangkay ng sanggol o ang pagbabalik ng alaala ni Kang Ho ay makakaapekto sa kanilang dalawa. Iniutos niya sa kanyang mga tauhan na alisin si Kang Ho bago pa lumabas ang lahat ng impormasyon. Sa kabilang banda, natagpuan na ni Mijo at Samsik ang silid ni Oh Hayao. Nagpanggap siyang doktor upang lokohin ang mga tauhan ni Oh Tae-soo. Sa loob, binanggit ni Mijo ang pangalan ni Kang Ho na ikinagulat ni Oh Hayao. Akmang sisigaw siya ngunit pinigilan siya ni Mijo. Ni-advise niya si Ha Jin-son na tumakas kasama siya kung ayaw niyang mamatay dito. Alam niya kung gaano kasama ang kanyang ama na si Tae-soo. Sa katunayan, ginawa rin niya iyon sa kanyang anak sa kalihim. Isinalaysay ni Mijo ang lahat ng masasamang gawa ni Tae-soo. Ginawa niya ang lahat para patayin si Kang Ho, nakasabwat sa pagkamatay ng ama nito, at gayon din sa kamakailang sunog sa bahay ng pamilya ni Kang Ho. Pagkatapos ng mga salitang iyon, nagsimulang makipagtulungan si Ha Jin-son kay Mijo, at lumikha sila ng isang sorpresa upang linlangin ang mga gwardiya. Sa labas, naghihintay din sa kanila si San, at sa ganoong paraan, mabilis na nakatakas ang tatlo. Kahit na nahuli sila, hindi sila naabutan. Nandyan pala si Kang Ho, hindi nila namalaya na dumating na pala siya at inilayo niya sila ng ligtas. Kumpiyansang sinabi ni San na binago niya ang plate number, kaya hindi nila malalaman kung sino sila, pero ang problema, ang karatulan ng coffee shop ng pamilya niya ay kitang-kita. Naghahanap sila ng ligtas na lugar para magtago dahil hindi pa sila makakapagsumbong sa pulis. Gusto ni Kang Ho na makakolekta pa ng mas maraming konkretong ebidensya. Pagkatapos noon, may nabuong nakakabaliw na ideya si San, dinala niya ang lahat sa bahay ng nagpapautang. Pagkapasok, tuwang-tuwa ang lalaki at inakala niyang dumating si San para magbayad ng utang. Pero hindi, ipinakilala ni Kang Ho ang sarili bilang ang piskal ng lungsod. Dahil doon ay napalitan agad ang tono ng nagpapautang. Dito ay inilatag ni Kang Ho ang mga maling gawain ng organisasyon. Gaya ng pagbili at iligal na pagdaong ng bangka at pagpapatakbo ng iligal na sugalan dito. Hindi pa kasama doon ang hindi niya pagbabayad ng sahod sa mga empleyado, pananakot at pambubugbog sa kanila na nagpatulala sa kanya. Susunod, gusto ni Kang Ho na manatili ang kanyang mga investigador dito ng ilang araw upang ipagpatuloy ang investigasyon. Nalilito siya ngunit pumayag agad. Kaagad pagkatapos, dahil sa labis na takot ay pinasunog niya ang lahat ng nakatagong libro. Sa loob, nag-uusap sina Kang Ho at Ha Jong, humingi siya ng tawad dahil sa pagkasangkot niya sa isang inosenteng tao tulad niya o sa pananakit sa kanya. Tinanong ni Ha Jong kung minsan ba ay mahal niya talaga siya. Sinabi ni Kang Ho na mahal pa rin niya ang ibang tao at alam din ni Ha Jong na si Mijo iyon. Narinig din ni Mijo ang lahat sa labas. Pagkatapos noon, nagpaalam si Kang Ho sa lahat, gusto niyang maghanap ng ebidensya upang sampahan ng kaso ang presidente. Hindi niya nakalimutang sabihan ang kaibigan niyang si San na alagaan ang dalawang babae. Pagkaalis ni Kang Ho, hinabol siya ni Mijo, sinabi niyang kailangang bumalik si Kang Ho ng ligtas. Hihintayin ka naming mag-ina na bumalik para mabuhay ang natitirang bahagi ng aming buhay. Niyakap niya si Mijo at nangakong gagawin niya iyon. Hinalikan ni Kang Ho ang kanyang noo at umalis, ngunit nagkunwari si Mijo na nagtatampo. Kailangan niya ng matamis na halik sa labi. Walang imik si Kang Ho, nilusob niya si Mijo na parang matagal nang nagugutom, at pagkatapos ay nagbigayan sila ng matatamis na halik. Napakaganda ng tanawin habang patuloy na sumasabog ang mga paputok sa labas. Sa kabilang banda, nagsama-sama ang lahat sa bahay ni Ginang Jinson, hindi pa rin sila nakakabangon sa kalagayan niya. Hindi maintindihan ng dalawang bata ang nangyayari, ngunit umiyak din sila nang makita ang lahat na umiiyak. Nakatanggap ng tawag si Nanay Mijo mula sa kanya. Sinabi ni Mijo sa kanyang ina na hindi siya uwi sa mga darating na araw. Sa sandaling iyon, umalingawaw ang boses ni San na nagpapanibago sa kanya. Inakala niyang lumipat na ang kanyang anak mula kay Kang Ho patungo kay San, ngunit patuloy itong pinabulaanan ni Mijo. Inihayag din niya na may pinagdadaanan si Kang Ho, ngunit hindi pa niya maipaliwanag sa kanyang ina sa ngayon.
Naiintindihan din ng kanyang ina ang kanyang anak, dati, dahil kay Kang Ho ay handa siyang sumugod sa sunog para iligtas siya. Sinumbatan niya ang kanyang anak kung bakit lagi siyang handang magsakripisyo para sa kanya, iniwan kanya, bakit ka laging gumagawi ng bobo. Sinabi ni Miju na dahil lahat ito sa pagiging katulad niya ng kanyang ina, lagi siyang sinasaktan ng kanyang ama, ngunit mahal lang niya at hinintay ang kanyang ama. Siya ang pinakaunawa sa kanyang nararamdaman sa ngayon na hindi niya makalimutan at maiwan si Kang Ho. Napatungangan na lang din ang kanyang ina sa mga salitang iyon ng kanyang anak, tumingala siya sa langit at sinumbatan ang kanyang yumaong asawa. Sa labas, palihim na nagmamanman ang dalawang assistant ni M.E. Song, nakakita sila ng kahina-hinalang sasakyan na sumusunod sa kanila. Sa kanilang pagbalik, sumusunod pa rin ang sasakyang iyon nang pumasok sila sa farm, naghiwa-hiwalay ang mga taong iyon at hinabol ang dalawa. Biglang sumulpot ang dalawa gamit ang backhoe mula sa farm, at sa ganoong paraan ay nagkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng dalawang panig. Maya-maya, sumigaw ang mga tao at dumating din ang pulis sa tamang oras, kinapapan ang mga taong iyon at dinala sa istasyon. Sa araw na iyon sa nalalapit na kampanya sa eleksyon, nagkukwento si Teso sa mga bata rito. Pagkatapos, nagpapakuha ng litrato at pumipirma sa kanya ang lahat. Ginawa rin ng mga reporter at mamamahayag ang lahat para manalo si Teso sa pagkapangulo. Dahil sa labas, palagi siyang nagpapanggap na isang mahusay na pinuno, ngunit sa loob, walang nakakaalam. Biglang dumating si Kang Ho upang makita siya, hindi siya narito upang ilantad ang kanyang aksidente o ang pagkamatay ng kalihim. Gustong hulihin ni Kang Ho ang pumatay sa kanyang ama, 35 taon na ang nakakaraan, walang iba kundi si Chairman Song. Gusto niya na maging testigo si Teso upang ilantad ang lahat ng krimen at eskandalo nito. Kasabay nito, nangako siyang ibaon ang lahat ng krimen ni Teso. Dinala niya si Hajon para takutin ito. Kung hindi siya papayag, magiging testigo rin siya. Dumating siya dito hindi para magmakaawa kay Teso, kundi para bigyan siya ng pagkakataon. Sa kabilang banda, nakita ni San ang mainit na pag-ibigan ni Kang Ho at Miju kahapon, naluha na lang siya. Sa loob, kinukuhanan ni Miju ng pahayag si Hajon tungkol sa aksidente ni Kang Ho, ngunit nag-aalangan pa rin siya dahil wala siyang alibi. Natatakot siya na siya lang ang magdadala ng lahat ng kasalanan, natatakot siya na hindi pa sapat ang mga iyon para labanan ang kanyang ama, isang taong maihawak ng napakaraming kapangyarihan. Noong araw na iyon, nagulat si Chairman Song nang makita niyang buhay pa ang kanyang assistant. Dito ay sinumbatan siya ng assistant tungkol sa pagpaplano ni Chairman Song na patayin siya noong gabing iyon. Sa loob ng maraming taon, buong puso niya itong sinunod, ngunit ganoon ang pagtrato niya sa akin. Hindi nag-atubili si Chairman Song na sabihin ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon. Pagkatapos ng ilang sandali ay tumayo ang lalaki na may hawak na recording ng pag-uusap na ito. Gusto niyang ilantad ang mga krimen ni Chairman Song, na labis na ikinagalit nito. Itutulak sana ni Chairman Song ang lalaki nang biglang sumulpot si Kang Ho. Tuwang-tuwa si Chairman Song at niyakap si Kang Ho nang malaman niyang buhay pa ito, ngunit hindi na parito si Kang Ho para panoorin ang pag-arte niya. Kinuha ni Kang Ho ang posas at inaresto si Chairman Song sa kasong pananakit at attempted murder na ikinagulat ni Chairman Song. Sa kabilang banda, umiti ang assistant, bago pa man iyon ay nagplano na silang dalawa na i-record ang insidenteng ito upang magkaroon ng dahilan para arestuhin siya. Kinabukasan, inihayag ni Kang Ho sa mga reporter ang pag-aresto kay Chairman Song, inatake raw niya at nagtangkang pumatay. Nangako siyang magsasagawa ng malinaw na investigasyon anuman ang kapangyarihan na kakaharapin niya upang magbigay ng lubos na tiwala sa mga tao. Nagulat din ang istasyon ng GV tungkol sa insidenteng ito. Nagulat ang lahat sa nayon nang makita si Kang Ho sa Z. Hindi sila makapaniwala na gumaling na si Kang Ho. Samantalang si Ginang Jinson ay natuwa para sa kanyang anak at hindi napigilan ang pagluha. Sinumbatan ng nanay ni Miju si Ginang Jinson kung bakit hindi niya inihayag ito sa kanya. Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Ang mga salitang iyon ay muling nagpatulala sa lahat. Nang araw na iyon naganap ang paglilitis ni Chairman Song, papunta ang tatlo para dumalo, hindi na pinapansin ni San si Miju, lumipat na siya kay Ha Jinson. Sa kabilang banda, nagsama-sama rin ang mga tao sa nayon para pumunta doon. Sa hukuman, nakaupo si Ginang Jinson na nag-iisip, iniisip niya ang kanyang yumaong asawa, dahil sa wakas ay dumating na rin ang araw na ito, umaasa siyang laging nakamasid at tinutulungan ng kanyang asawa ang bata mula sa itaas. Tulungan mo ang iyong anak na manatiling matatag, huwag lumingon, dumiretso at buong tapang. Tulungan mo ang bata na harapin at sabihin ang katotohanan, tulad ng ginawa mo noon nang harapin mo sila. Bigyan pa ng lakas sa mga mata, labi, kamay at paa, at sa bawat silula ni Kang Ho. Pagpasok sa korte, ipinapanood ni Kang Ho ang recording ng pag-uusap ni Chairman Song at ng kanyang assistant, gusto niyang saktan at patayin ito. Dahil siya ang malapit at alam na alam ang maraming ginagawa nito, idinagdag pa ng assistant na pinatay na rin ni Chairman Song ang tatlo assistant, kabilang na si Kalihim Hisik.
Susunod, kinuha ni Kang Ho ang HSB na naglalaman ng maraming iskandalo ng Wonber Group tulad ng pagnanakaw, pandaraya, at mga dokumento ng accounting sa pagitan ng pera. At ang HSB na ito ay kay kalihim hisik din sa kabilang banda, matatag pa ring iginiit ni Chairman Song na wala siyang kinalaman sa kaso ni kalihim hisik. Isinisi niya ang lahat kay hisik sa assistant, kahit paulit-ulit itong itinatanggi ng assistant. Pagkatapos noon, biglang ipinatawag ni Kang Ho ang susunod na saksi, walang iba kundi si Teso, na humawak ng maraming kaso para kay Chairman Song sa loob ng maraming taon. Dito, nagsimulang magbago ng panig si Teso, ang pagkamatay ni Hisik, na naging kalihim din niya, ay may kinalaman kay Chairman Song. Sinabi niya na nasa panganib siya habang nagbubuntis, at anak ni Chairman Song ang bata, na nagpatawa kay Kang Ho at Chairman Song. Hindi na nakapagpigil si Chairman Song, tumayo siya para tutulan ang mga walang kabuluhang bagay na iyon. Isinumbong naman ni Chairman Song si Teso. Si Teso mismo ang pumatay sa mag-ina ng kalihim, at ginamit pa niya ang kanyang anak para patayin si Kang Ho. Sa ibaba, narinig ni Ginang Jinson ang mga salitang iyon at bumalik ang kanyang sakit. Ngunit pinilit niyang pigilin ang sakit dahil ayaw niyang malaman ni Kang Ho, ayaw niyang kanselahin ng kanyang anak ang paglilitis na ito dahil sa kanya. Agad pagkatapos, dumating din si Hajong upang sabihin ang katotohanan, ako mismo ang nagbigay ng pampatulog kay Kang Ho. Nalinlang ako na may anak si Kang Ho sa ibang babae at pinatay niya sila para pakasalan ako. Ang nalinlang sa akin ay walang iba kundi ang aking ama, si Teso, na labis na ikinagulat ng lahat at gayon din ni Teso. Muling sinisi niya si Chairman Song, siya mismo ang nagpilit sa akin at sa aking anak na babae na patayin ang piskal na si Kang Ho. Nang tanungin ni Kang Ho kung bakit niya gustong gawin iyon sa akin, sinimula ni Teso na ikwento ang tungkol sa pagpatay sa ama ni Kang Ho 35 taon na ang nakakaraan. Sa tabi ni Hajong, hindi niya matanggap ang mga salitang iyon, ang kanyang ama mismo ang nagtangkang pumatay kay Kang Ho, at ang kanyang ama rin ang pumatay sa mag-ina ng kalihim. Sinabi ni Hajong na nakita niya ang resulta ng AT test ng sanggol. Kaagad na ipinakita ni Teso sa hukom ang medical record ng kanyang anak na babae sa mental hospital at nagsimulang magkunwari na umiiyak. Dahil dito ay hindi makapaniwala si Hajong sa kanyang ama, nagmakaawa siya sa kanyang ama na huminto na, ngunit binaliwala niya ang mga salitang iyon. Tumayo si Hajong at inihayag ang pagkamatay ng ama ni Kang Ho, si Teso na aking ama at si Chairman Song ang nagkasundo sa kasong iyon. Binayaran ng aking ama ang pulis para peking patungan ang katawan ng biktima, habang sinabi ni Teso na hindi matatag ang kanyang anak kaya dapat itigil ang paglilitis. Pagkatapos isynthesize ang lahat ng testimonya ng mga saksi para lutasin ang kaso ni Kalihim Hisik, gustong umasa ni Kang Ho sa isihi ng sanggol, doon lang matutukoy ang motibo ng krimen. Kaagad na dinala ng may-ari ng bangka ang sanggol sa harap ng pagkagulat ni Teso at Chairman Song. Nang araw na iyon ay itinago ni Hisik ang sanggol sa bangka, at pagkatapos ay mag-isang tumalon sa dagat para iligaw ang mga humahabol sa kanya. At ang ama ng sanggol na iyon ay walang iba kundi si Teso, at sa puntong ito ay hindi na siya makakapagkaila. Siya at si Chairman Song mismo ang nanakit kay Hisik, sa mag-ina ni Kang Ho at maging sa ama ni Kang Ho. Tumayo si Ginang Jinson at nagpalakpakan para sa kanyang anak, at ganoon din ang ginawa ng mga tao sa paligid. Umiti si Kang Ho ng may lubos na kasiyahan, sa harap niya ay tila ang kanyang ina lamang ang nakikita niya. Agad pagkatapos, inaresto sina Teso at Chairman Song, marami silang kasong pagpatay at nagawa nilang krimen. Si Hajong ay kasabwat din sa aksidente ni Kang Ho, ngunit nakulong lamang siya ng 2 taon. Pagkatapos noon, bumalik sa payapang buhay ang buong ngayon ay ipinagdiriwang ng lahat ang kaarawan ni Ginang Jinson. Tumayo siya upang magpasalamat sa lahat, sa loob ng 35 taon mula nang lumipat siya rito, kahit na maraming nangyari, sa huli ay palaging tinatanggap ng mga tao sa nayon ang mag-ina. Kung mawawalan tayo ng isang bagay sa buhay na ito, tiyak na may papalitan. Ang pagkawala ng kanyang mga magulang ang nagpatanto kay Ginang Jinson kung gaano niya pinahahalagahan ang kanyang asawa. Ang pagkawala ng kanyang asawa ang nagpatanto sa kanya kung gaano niya pinahahalagahan ang kanyang anak. Nang magkasakit ang kanyang anak ay muli niyang napagtanto kung gaano siya kahalaga, at ngayon ay unti-unti nang nagtatapos ang kanyang buhay. Muli niyang pinahahalagahan ang lahat dahil pupunuin nila ang puwang na iiwanan niya. Nangako rin si Ginang Jinson na pagdating niya sa kabilang buhay, bukas palad din niyang tatanggapin ang lahat doon. Nang marinig ito, hindi napigilan ng lahat ang pagluha, dahil mawawalan sila ng isang ina, isang lola, isang mabait at mapagparayang kapitbahay. Kinuha ni Kang Ho ang birthday cake para sa kanyang ina, pinunasan ng lahat ang kanilang mga luha, at sabay-sabay silang kumanta ng huling happy birthday para kay Ginang Jinson. Bago hipan ang kandila, pinag-wish ni Kang Ho ang kanyang ina. Ang tanging hiling niya sa sandaling iyon ay maging ina muli ni Kang Ho. Pagkatapos ng salo-salo, ibinigay ni Ginang Jinson kay Miju ang singsing na regalo ng kanyang biyenan sa kanya, at isa pa para kay Kang Ho na singsing naman ng kanyang ina sa kanyang ama. Umaasa siyang palaging magiging masaya ang dalawa, palaging magpapahalaga, mag-aalaga at magmamahalan.
Nang gabing iyon, gustong matulog ni Kang Ho sa tabi ng kanyang ina, at gusto naman niya nakantahan siya. Ganoon na lang, humiga siya sa tabi niya at kumanta, sinabi niya ang huling salita sa kanya na labis siyang masaya. Pagkatapos ay dahan-dahang nakatulog si Ginang Jinson, ang tulog na nagdala sa kanya sa ibang lugar, doon ay palagi pa rin niyang binabantayan at pinoprotektahan ang kanyang anak. Sa libing, naroroon ang lahat upang ihatid si Ginang Jinson, lumapit si Kang Ho at sinindihan ang insenso para sa kanyang ina. Habang lumuluha, kinanta niya ang awiting P I'm So Happy, ang paboritong kanta ng kanyang ina. Ganoon na lang, sabay-sabay na kumanta ang lahat kasama si Kang Ho, at inalis ang lahat ng kalungkutan. Masaya sila na parang mga ngiti na laging nakikita sa mukha ni Ginang Jinson. Ilang araw pagkatapos noon, binisita ni San si Hajon, at dinalhan niya ito ng hindi inaasahang regalo. Ang mga panty na kakabili lang ng kanyang ina ay ibinigay niya. Ibinigay niya ito kay Hajon na nagpatawa sa kanya. Nangako rin si San na maghihintay siya pagkatapos ng 2 taon. Sa kabilang banda, hindi na piskal si Kang Ho, bumalik siya sa pamamahala ng farm na iniwan ng kanyang ina. Kumpleto ang mga larawan at memorabilia ng pamilya, ngunit may kulang pa rin sila, walang iba kundi ang kanilang larawan sa kasal. Sa larawan ng pamilya, nakatanggap si Kang Ho ng sulat mula sa kanyang ina. Ipinapaabot niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak, kahit na malayo kami, lagi kang nasa alaala ng nakaraan noong kasama mo pa ang iyong mga magulang. Palagi kong gustong maging pinakamahusay na ina, ngunit humihingi ako ng paumanhin dahil marami pa akong pagkukulang. Nais kong maging ina mo muli, doon ay hahayaan kitang gawin ang gusto mo, hindi ang buhay na palagi kong pinaplano. Pinunasan ng mga luha dahil ngayon ang araw ng pagpupropose kay Miju, tulad ng pagpupropose ng kanyang ama sa kanyang ina noon. Dinala ni Kang Ho ang cute na maliit na baboy para mag-propose sa kanya, at masaya silang nagsama hanggang sa matapos ang kanilang buhay. Dito nagtatapos ang pelikulang P, Ang Aking Masamang Ina, isang pelikulang nagpaiyak sa maraming manonood. Bukod sa pagmamahal ng ina, pag-ibig ng mag-asawa, mayroon ding pagmamalasakit ng tao sa mahirap na nayong ito. Bigyan niyo ako ng like, subscribe, at i-on ang notification bell para hindi makaligtaan ang mga bagong pelikula. Paalam at magkita-kita tayo sa susunod na mga video.